Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2461. Kasunod nito, tinanong ng nababalisa na master na si Green Drake, ano ang dapat nating gawin pagkatapos, master? Prituhin mo siya ng mga halamang gamot na nagsusumite ng espiritu. Ay extract ang likidong kakanyahan ng mga halamang pagkatapos ay ibabad ang kanyang buong katawan sa loob nito sa susunod na 49 na araw. Kasunod nito, gagamitin ko ang aking mahahalagang chi upang patatagin ang kanyang paglilinang. Kung ang lahat ay tapos na ng tama, dapat niyang makawala sa kanyang kritikal na kondisyon. Panipi. Kasunod nito, isang sinag ng light shot out mula sa rebulto ng bato at envelope na katawan ni Philip. Sa loob ng ilang segundo, si Philip ay medyo maganda ang hitsura. Masayang-masaya na makita iyon, pagkatapos ay binigkas ni Master Green Drake, salamat, Master. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkawala ng order ng langit na bantay na ibinigay mo sa akin, Master. Sa kasamaang palad, sa palagay ko ngayon ay nasa mga kamay ni Gerald. Ang whimpered Philip sa isang tono ng paghingi ng tawad. Ano? Nawala mo pa ang iyong angelic artifact? Bulalas ang nakagulat na Master Green Drake. Ang Senior Philip ay walang pagpipilian, Uncle Green Drake. Kung hindi niya ito itinapon, hindi na tayo makakaligtas hanggang ngayon. Paliwanag ni Elaine. Master. Ay talaga akong karapat-dapat na mamatay para sa hindi pagtuturo ng aking anak na lalaki. Humihingi ako ng paumanhin na nawala din ang iyong angelic artifact. Wailed Master Green Drake habang nakuha niya ang kanyang tuhod. Kahit na nakakalungkot, may mga mas mahahalagang bagay na dapat nating ituon. Para sa isa, dahil alam natin na si Gerald ay hindi isang normal na tao, ang katotohanan na nagtataglay siya ngayon ng order ng bantay sa langit ay nangangahulugan na ngayon ay higit na na-outmatch ka sa kanya. Sa pag-iisip, kailangan nating doble ang ating mga pagsisikap sa pagsisiyasat sa kanyang background. Kung siya ay isang kaaway, pupurahin ko siya kung kinakailangan. Kung hindi siya, gayunpaman, maaari nating makuha siya na sumali sa aming mga puwersa. Ang aming lakas ay tiyak na doble pagkatapos. Ipinahayag ang rebulto ng bato sa isang tono ng smog. Ang panunood habang ang apat na mga alagad ay nagpalitan ng mausisa na sulyap, ang rebulto ng bato pagkatapos ay idinagdag, iminumungkahi ko na anyayahan mo si Gerald sa isang piging at makahanap ng isang pagkakataon upang masubukan ang kanyang mga kakayahan. Naturally, kakailanganin mo ring tanungin siya kung ano ang ginagawa niya dito. Muli, lalabas lang ako kung kinakailangan. Sa tabi nito, tandaan na maiwasan ang direktang pakikipaglaban sa kanya. Pag-isipan mo ito, dahil sinisiyasat natin siya, dapat na gawin niya ang pareho sa atin. Sa pag-iisip, ang isang piging ay magiging isang perpektong pagkakataon para sa amin upang matugunan at makakuha ng isang mahusay na pag-unawa sa bawat isa. Panipi. Isang mahusay na ideya. Makakarating tayo sa tama agad na ito. Ipinahayag na Master Green Drake habang siya ay yumuko patungo sa rebulto ng bato, na hinihimok ang glow nito na dahan-daang lumabo. Umalis na si Master, panganay na senior, na bukod, darating ba talaga si Gerald kung magho-host tayo ng piging? Tanong ni Master Twilight. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi niya? Sinisiyasat din tayo ng batang lalaki, kaya siguradong sabik siyang makilala kami para sa isang pag-uusap. Nagsasalita ng piging. Ang lugar ay magiging lugar mo, Elaine. Aalis ako sa mga aspeto ng pamamahala sa iyo at sa iyong pamilya, sabi ni Master Green Drake habang tinitingnan niya si Elaine. Naunawaan, ipinahayag na si Elaine. Samantala, abala si Gerald sa paggamot sa Darkwind. Tulad ng para kay Linden, ipinadala siya upang protektahan sina Marcel at Professor Boyle. Pagkatapos ng lahat, si Marcel ang kanyang huling pagkakataon na mahanap ang puno. Gayunpaman, isipin na ang pagkuha ng mga pellets ng yin blood ay magiging nakakapagod na ito, na maaaring asahan na ang mga Zants ay may napakalaking puwersa na sumusuporta sa kanila. Bukod dito, ang dalubhasa na nagawang mapuko ang kanyang martial arts ay nag-aalala din kay Gerald. Hindi ito makakatulong na hindi pa alam ni Gerald ang isang bagay tungkol sa kanya. Ang lahat ng ito ay ang paggawa ng kanyang isang glimmer ng pag-asa na mawala muli. Sa sandaling ganap na ginagamot si Darkwind, nagbuntong hininga si Gerald bago magbulong, nagtataka ako kung paano ginagawa ni Professor Boyle at ang iba pa sa kanilang pagsisiyasat. Ito ay eksakto sa sandaling iyon nang dumating si Linden at ang profesor habang sumigaw, Mr. Crawford. Panipi. Kabanata 2462. Nagawa mo bang makahanap ng anuman? Bulalas ni Darkwind. Naghahanap sa halip na panik, si Professor Boyle pagkatapos ay umiling-iling bago sabihin, hindi pa, ngunit.
Kahit na wala pa kaming nahanap, nakatanggap kami ng isang sulat ng paanyaya na hinarap kay G. Crawford. Nag-aalala ako na darating sila para sa iyo sa susunod, kaya mabilis akong nakasama kasama ang propesor. Ipinaliwanag ni Linden habang kinuha niya ang sulat ng paanyaya. Nagtaas ng kaunting kilay, pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang liham at sinimulang basahin ito. Sa pagtatapos nito, napagtanto niya na lahat sila ay inanyayahan sa piging ng pamilyang Zant na gaganapin ngayong gabi. Nang maibalik ang mensahe, agad na sinabi ni Darkwing, malinaw itong isang bitag, G. Crawford. Ang mga malalaking demonyo ay marahil ay kumukuha sa oras na ito, kaya dapat tayong maging maingat kung dadalo tayo. Hindi sila magiging maliit na fries tulad ng Philip. Panipi. Sumasang-ayon ako. Nakasaad dito na ang Master Greendrake, G. Sevenom, at ilang iba pa ay dadalo din, dapat silang maging mga kasabwat ng Master Twilight. Dagdag pa ni Lindan. Narinig ko na ang mga pangalang iyon. Bulalas ni Marcel habang papasok siya sa sala. Sa ngayon, si Gerald at ang iba pa ay nanatili sa kanyang lugar. Hindi alintana, nagtanong si Gerald sa isang bahagyang nagulat na tono, kilala mo sila, G. Lerv Inc. Sa totoo lang. Kita mo, si Master Greendrake ang pinuno ng Greendrake Church na matatagpuan sa Hilagang Kanluran dito, samantalang. Si G. Sevenom ay pinuno ng sekta ng Centipede. Pareho silang lubos na maimpluwensyahan, na ang dahilan kung bakit bukod sa mga tagasunod ng kanilang mga sekta, maraming iba pang mga subordinate na pamilya na nagtatrabaho para sa kanila. Alamin ang lahat ng ito mula pa noong nakaraan, ang mga mula sa pamilyang Luke na kanilang mga tagasunod sa Japan ay nagtangkang patayin ako. Panipi. Sa pagsasalita kung saan, may ibang tao na dapat mong malaman. Tinawag siyang Master Coldwater ng Coldwater Church, at kasama sina Master Greendrake at G. Sevenom, lahat ng tatlo sa kanila ay pantay na makapangyarihang nakatatanda ng Master Twilight mula sa Twilight Church. Maraming mga kakaibang chismis tungkol sa mga tatlo sa P10. Idinagdag ni Marcel habang pinaglingkuran niya ang lahat ng tsaa. Ang panunood habang si Marcel pagkatapos ay kumuha ng isang tasa para sa kanyang sarili bago umupo sa sopa, si Darkwind ay sinenyasan na tanungin, anong uri ng alingaw-ngaw? Well, para sa isa, nabalitaan na ang Master Greendrake ay napakalakas na maaari niyang gawing ginto ang mga bato. May kakayahan pa siyang lumipad gamit ang isang tayback. Tulad ng para sa Master Coldwater, hindi siya maaaring mag-apoy sa parehong apoy at tubig. Sa isip nito, sinabi nito na maaari pa siyang maligo sa apoy. Ang paglipat kay G. Sevenom, siya ay isang bisyo. Isang dalubhasa sa paggamit ng mga lason, sinabi nito na siya ay immune sa halos lahat ng mga lason, at narinig ko minsan na may kakayahang huminga siya sa isang buong taon. Hindi siya kumakain o uminom, alinman, at tila siya ay palaging may isang nakamamanghang sunog na si Martin na itinatago ang kanyang mga manggas. Kung makagat ka nito, dapat mong matuno sa isang powder ng itim na dugo sa loob lamang ng 7 hakbang. Panipi. Habang may mas kaunting mga alingaw-ngaw na nakapaligid sa Master Twilight, sinabi niyang may kakayahang maglaro ng musika upang pagalingin ang mga sakit, anuman ang sakit, naririnig lamang ang kanyang kanta ay gagawa ng trick. Ipinaliwanag ni Marcel. Paano mo alam ang tungkol sa lahat ng ito, Ferb? Tanong ng nagulat na propesor. MS. Marahil ay sinabi sa kanya ni Phoebe, di ba? Sagot ni Gerald na may ngiti. Bagaman alam ni Gerald na maaaring magamit ni Marcel ang mga diskarte sa disguise ng mga sinaunang bruha, sa huli ay hindi siya mula sa kanilang bilog. Bingo! G. Crawford. Sinabi sa akin ni Phoebe tungkol sa lahat ng ito dahil nais kong makakuha ng Master Twilight upang mailigtas ang aming anak. Pagkatapos ng lahat, bukod kay G. Sevenom, ang lahat ng iba pang mga simbahan ay sinasamba ng marami. Gayunpaman, agad na hindi sumasang-ayon si Phoebe at sinabi sa akin ang lahat na ipinasa ko lang sa iyo. Bukod dito, binalaan din niya ako na lahat sila ay masasamang tao na dapat na lumayo. Ipinaliwanag ni Marcel. Talagang tama siya. Kung makisali ka sa kanila, malamang na mawawala ka rin sa iyong mga pellets ng young blood. Pagkatapos ng lahat, hindi man sila tao. Sagot ni Gerald na pagkatapos makinig sa mga kwento ni Marcel ngayon ay may mas mahusay na pag-unawa sa 4 na mahusay na mga demonyo. Kung gayon, dapat ba tayong magtungo? Para sa lahat ng nalalaman natin, maaari pa rin silang magkaroon ng iba pang mga espesyal na artifact ng anghel na nasa tindahan, ungol ni Darkwind habang ipinagpalit niya at si Lindan. Siyempre, dumadalo kami. Naglaan sila ng oras upang magpadala sa amin ng isang paanyaya, kaya't magiging bastos kung hindi kami pupunta. Bukod, walang nag-vent, walang nakukuha. Kung hindi natin matutunan kung sino talaga sila at kung ano ang ginagawa nila dito, mas mahirap para sa amin na makakuha ng mga pellets ng yin blood upang mailigtas ang anak ni Marcel. Panipi.
Kabanata 2463. Samantala, sa tirahan ng pamilyang Zant, natagpuan ni Frere ang kanyang sarili na gumaling at mas mahusay. Sa oras din. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang nagkaroon ng Master Twilight na binigyan siya ng isang misyon, ngunit sinabi rin niya sa kanya na si Master Greendrake, isang malaking boss ay, darating din. Sa lahat ng nasa isip, ang mga Zants ay talagang hindi maglakas loob na gaanong-gaanong kumuha ng mga bagay, at tinitiyak ni Frere na lubusang pangasiwaan ang lahat ng gawaing paghahanda. Gayunpaman, mayroong isang lupain na hindi pinayagang tumulong, at iyon ay Faye. Matapos masabihan na tumayo sa pasukan ng manor, ang nakakainis na Faye na sinampal lamang ang kanyang mga tauhan sa loob ng 100 beses na mas maaga upang palamig ang sarili, hindi ba ako isang Zant din? Bakit pinapayagan ng kapatid na manatili habang ako ay sinipa? Nakakainis. Kudlit panipi. Second young mistress, ang mga tao na darating sa oras na ito ay malalaking pagshot, hindi talaga namin kayang saktan ang anuman sa kanila, kaya dapat lamang nating makinig sa master at mabilis na umalis, ungol ng isa sa mga bodyguard habang tinatakpan ang kanyang pisngi. Paano ka nakikipag-usap sa akin ng ganyan? Dapat kang pagod sa pamumuhay, umungol ang hindi masisira na batang babae habang pinalaki niya ang kanyang palad upang sampelan siya muli. Gayunpaman, bago makarating ang kanyang sampal, naramdaman niya ang pag-agaw ng kanyang pulso. Bilang ito ay ito ay si Frere na lumabas upang simulan ang pag-welcome sa mga panauhin. Matapos ang pagpapalam sa ako, pagkatapos ay sumiksik si Frere, Faye. Ano ang ginagawa mo? Hindi niya ako iginagalang. Pinalo ko siya hanggang kamatayan. Retort Faye. Itigil ang kalokohan na ito. Faye, maunawaan na ang mga pinarangalan na panauhin ay darating, at ang mga ito ay mga eksperto na mas malakas kaysa sa maisip natin, marahil ay magkakaroon din ng mga salungatan, at sa iyong pag-uugali, hindi ko talaga nais na maging sanhi ka ng lahat ng kaguluhan na iyon. Dapat mong malaman na ang alinman sa kanila ay maaaring pumatay sa iyo ng kisap mata ng isang daliri. Sabi ni Elaine habang siya ay lumabas. Nagdududa ako. Bago matapos ni Faye ang kanyang pangungusap, si Elaine na maaaring makita si Gerald at ilang iba pa ay dahan-daang lumapit sa naramdaman ang kanyang mga talukap ng mata habang bumubulong siya, "Ama, narito sila." Kahit na si Frere ay lumitaw ng panahunan habang siya ay tumingin sa panauhin, ang pangalawa ay napagtanto niya na si Gerald ay isang binata lamang, hindi niya maiwasang mahanap ito sa halip hindi makapaniwala habang sinabi niya na si Otats Gerald. Habang ang kanyang nakaraang presyon ay nabawasan ng kaunti. Nagtataka siya kung bakit ang batang ito ay karapat-dapat sa napakataas na paggamot ng 4 na mahusay na masters. Hindi alintana, pagkatapos ay yumuko si Elaine bago ideklara, tunay kang pambihirang para sa kusang pagpili na darating, G. Crawford. Well, dahil ang iyong pamilya ay sapat na taos-puso upang mag-imbite sa isa paglipas habang nasa P7 ako, natural na darating ako. Sagot ni Gerald na may isang chuckle. Ha! Kaya ito ang aming mga panauhin. Retorted Faye sa halip malakas. Siya, para sa isa, kinilala ang matandang lalaki na nagtangkang patayin siya pabalik noon. Kung ang kanyang kapatid na babae ay hindi pumasok upang makakuha ng gamot para sa kanya, patay na siya. Ama, sila ang sumubok na patayin ako. Nang dumating ang 4 na mahusay na masters, sabihin sa kanila na patayin silang 3 upang maghayganti sa akin, bulong ni Faye. Ngayon ay hindi ang oras para sa mga laro. Reprimanded Frere. Kung hindi mo ito gagawin ko ito sa aking sarili. Yelled Faye habang siya ay nag-fish ng isang revolver out bago pinuntirya ito sa Gerald. Si Gerald mismo ang nakakita lamang ng baril bilang isang laruan lamang, kaya hindi niya maiwasang mapangiti na walang magawa habang ang hindi masisira na batang babae ay nag-utos, ni. Bago ako mamatay. Panipi. Sa pamamagitan ng isang casual na kilos ng kanyang kamay, ang isang dahon ng willow ay biglang lumitaw sa kamay ni Gerald, na nag-udyok sa kanya na tumugon, tumanggi ako, kahit na gumawa tayo ng pusta. Tingnan natin kung alin ang mas mabilis. Ang iyong bala, o ang aking dahon ng willow. Panipi. Maaari ba ito at pumunta sa impyerno? Ang ungol na Faye habang hinailan niya ang gatilyo ng walang kaunting pag-aalangan. Kabanata 2464. Sister, huwag. Yelled Elaine na nagtangkang ihinto ang Faye, ngunit huli na. Ang tunog ng putok ng baril ay narinig. Gayunpaman, isang kakaibang tunog ng pag-crack ng metal na sumunod. Mayroong 2 malalaking puno ng willow na nakatayo sa tapat ng mga dulo sa tabi ni Gerald, at sa parehong mga puno, ay mga marka ng bala. Nagkaroon ng nahati ni Gerald ang bala sa kalahati. Kahit na natigilan si Frere, lalo siyang nagulat nang mapagtanto niya na ang paglalakad ng milimetro ang layo sa noo ni Faye, ay ang dahon ng willow mula pa.
Ang dahon ay may hawak na lakas, at kung naabot nito ang noo ni Faye, mamatay siya doon at pagkatapos. Naturally, nang mapagtanto niya rin ang pagkakaroon nito, natakot din si Faye na agad niyang ibinaba ang kanyang revolver. Bago pa man masabi ng ibang bagay, biglang sinabi ng isang boses, tunay na bihasa, G. Crawford, ngunit bilang isang master ng dominance, hindi mo ba iniisip na ang isang regular na batang babae ay medyo marami? Ang tinig ay pag-aari ni Master Greendrake na nakangiti ng maligaya na ngayon ay naglalakad patungo sa partido ni Gerald kasama ang tatlong iba pa at ang kanilang mga tagasunod. Hindi alintana, ang Master Greendrake pagkatapos ay itinuro patungo sa dahon ng willow, agad na nagiging sanhi ng isang stream ng mahahalagang chi na sobra ang dahon. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang lahat ng kapangyarihan na nakaimbak sa dahon ay pinatuyo, na nagdulot ng dahon na lumipad sa lupa mismo sa paanan ni Faye. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Frere. Kahit na sina Darkwind at Linden ay sinenyasan na makipagpalitan ng mga sulyap. Ang paglilinang ng matandang ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanila. Si Gerald mismo ay ngumiti sa lahat ng ito. Nararamdaman kung gaano katindi ang kapaligiran, mabilis na tinanggal ni Frere ang kanyang lalamunan upang sabihin, ito ay nasisiyahan akong magkaroon ng Master Greendrake at G. Gerald dito sa aking tirahan. Pareho kayong dapat malaman na ang lahat ay pinaglingkuran, kaya mangyaring. Pumasok ka at kumuha ng iyong mga upuan. Panipi. Kapag sila ay nasa loob, si G. Sevenom na lumilitaw na isang nasa edad na may edad na kasabihan ang kanyang mga mata na tulad ng viper sa Gerald habang nagsasabi sa isang nagyayelo na tono, ang iyong paglilinang at kasanayan ay tunay na pambihira, G. Crawford. Kailangan kong sabihin na humanga ako na maaari mo ring gamitin ang isang dahon bilang iyong talim ng aura. Kung nais ni G. Crawford na patayin ang iyong anak na babae kanina, patay na siya ngayon, G. Zan. Panipi. Kailangan kong sumang-ayon, pagkatapos ng lahat, naranasan ko na ang unang kamay ng espada ni G. Crawford bago. Muttered Master Twilight sa halip madilim. Nagtataka. Ang pamamaraan na iyon ay ginamit mo ng mas maaga sa Sky Split. Ang isa mula sa diskarte sa sword ng Cosmo Amorphous. Tanong ni Master Greendrake. Ito ay ang parehong-parehong pamamaraan ng Tayback na halos nakuha ni Master Twilight ang pumatay sa ibang araw. Kinutya si Linden sa isang sneer. Ikaw, ang ungol na Master Twilight habang ang kanyang mukha ay nagkakasalungatan sa galit. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay na pinigilan siya ni Master Greendrake bago sabihin, huwag nating pag-usapan ang nakaraan. Hindi alintana, hindi namin inanyayahan ang tatlo sa iyo upang magsimula ng isa pang pagtatalo. Sa kabaligtaran, nais kong lutisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay medyo bagong mukha sa bawat isa, hindi. Dalawa. Maganda ang tunog. Natutuwa ako na ito ay taos-puso, sagot ni Darkwind. Tama lamang ito para sa akin na kumilos sa ganitong paraan, sabi ni Master Greendrake na may ngiti. Well sinabi. Lahat kayo ay malakas na magsasaka, at ang paglilinang ni G. Crawford ay kamangha-mangha rin. Panatilihin natin ang pagkakaisa upang mas maraming magagandang bagay ang maaaring mangyari. Panipi. Sinabi ni Frere na nag-aalala na ang kanyang manor ay masisira kung ang dalawang partido ay nagsimulang makipaglaban sa isang tono ng cheery. Nagsasalita kung saan, tinawag ka ng Saint Darkwind. Mula sa sekta ng Darkwind, ipinapalagay ko. Alam mo, ang aking mga lola na alagad, ang Ghost Trio ng Cloud Ridge, ay tila pinatay ng mga mula sa iyong sekta. Kahit na, dahil sinabi ng aking panganay na senior na narito kami upang malutas ang aming mga hindi pagkakaunawaan ngayon, payagan akong bigyan ka ng isang toast. Sabi ni G. Sevenom sa labas ng asol. Bago pa man tumugon, ang alak sa 7 baso ng alak ay lumipad patungo sa baso ni Darkwind. Gayunpaman, ang puting alak ay naging berde na ngayon. Napangiti ng masama, pagkatapos ay idinagdag ni Sevenom, huwag kang mag-alala tungkol sa kulay. Binago ko ang puting alak sa isang nakapagpapagaling na alak na makakatulong na mapahusay ang iyong panloob na lakas. Viwit na sinabi, mangyaring mag-enjoy, Saint Darkwind. Panipi. Tulad ng inaasahan ng isa, ang alak ay talagang nalason. Sa kung gaano kataas ang pagkakalason nito ngayon, ang sinumang uminom nito anuman ang antas ng paglilinang ay tiyak na mapahamak. Ano pa, walang antidote para sa nakakalason na alak na ito, at kahit na si G. Sevenom ay hindi mahawakan ito. Naturally, si Darkwind ay walang tulala, at agad siyang sumulyap sa 7 tao habang umuusbong, ikaw. Kabanata 2465. Sa simpleng pag-chalk bilang tugon, ngumiti si Gerald habang sinabi niya, ngayon, dahil ang Saint Darkwind ay nasa ilalim ko ngayon, dapat akong maging responsable sa nangyari sa pagitan mo at ng Darkwind sect.
Sa sinabi nito, dapat kong gawin ang toast na iyon. Panipi. Oh, kita nyo. Pagkatapos ay maging panauhin ko. Sagot ni G. Sevenom habang siya at ang kanyang mga tauhan ay nagpalitan ng sulyap habang nagbubuhos. B. Ngunit G. Crawford. Bulalas ng Darkwind sa isang panic tone. Gayunpaman, naalala niya ang lahat ng mga trick na may kakayahang Gerald, na pagtanto niya na wala talagang dahilan para matakot si Gerald sa maliit na baso ng alak. Si Gerald mismo ay uminom lamang ng alak in a solong gulp, agad na nakamamanghang G. Green Drake. Pagkatapos ng lahat, sa antas ng paglilinang ni Gerald, imposible na hindi alam ng bata na ang alak ay nalason. Sa huli, kahit na ang lahat ay may friendly facades, ito ay isang labanan pa rin sa pagitan ng dalawang partido upang subukan ang kanilang mga kakayahan. Tulad ng lahat ay nagtataka kung si Gerald ay tunay na uminom ng alak, sinenyasan si Gerald na sabihin, sa halip mabuting alak mayroon ka doon, G. Sevenom. Ngayon na ako ay lasing sa iyo, may lasa ako. Panipi. Kasunod nito, inilagay ni Gerald ang kanyang daliri sa kanyang baso ng alak bago ituro ang baso ni G. Sevenom. Habang ang 7 baso ay napuno ng berdeng alak, maliwanag na ang pamamaraan na ginamit ni Gerald ay katulad ng ginawa ni G. Sevenom ng ilang sandali. Ang kasanayan mismo ay tinawag na Poison-Infused Essential Chi Technique. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan nito, ito ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa isa na mag-infuse ng lason sa isang mahahalagang chi. Kapag pinalipat ng gumagamit ang kanilang mahahalagang chi, ang anumang bagay na ipinasa ng mahahalagang chi ay makakalason. Si Sevenom mismo ang ginamit ang discarding iyon sa pamamagitan ng pagdidirekta ng kanyang mahahalagang chi patungo sa baso ng alak ng Darkwind na ang dahilan kung bakit ito nakakalason. Anuman, ang kasanayan ay natatangi kay G. Sevenom. Sa pag-iisip nito, paano may kakayahang gamitin ito ni Gerald? Ano pa, paano nakuha ni Gerald ang eksaktong parehong lason na ginamit ni G. Sevenom. Sa puntong ito, si Master Green Drake, G. Sevenom, at ang iba pa ay mukhang mapatla. Si Darkwind at Linden mismo ay tumingin lamang sa bawat isa na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nakalimutan nila na pinagkadalubhasaan ni Gerald ang pamamaraan ng Velement na nagbigay sa batang lalaki ng isang kasanayan na tinatawag na Star Shift. Mahalaga, hanggat ang mahahalagang chi ay pumasok sa katawan ng batang lalaki, maililipat ito ni Gerald. Ano man ang kaso, pagkatapos ay idinagdag ni Gerald, magpatuloy ka, G. Sevenom. Sa puntong ito, ang dumbfounded Sevenom ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, kahit na wala siyang antidote sa lason na ito. Kung ininom niya ito, kung gayon ang mga kahihinatnan ay magiging. Sa labas ng asul, sinenyasan ng Master Coldwater na sabihin, alam mo, ang pag-inom ng alak ay sa halip mainip kaya't pag-spice ang mga bagay, G. Crawford. Nakikita ko kung paano dalisay ang iyong mahahalagang chi, at ang iyong panloob na lakas ay wala sa mundong ito. Gayunpaman, ang aking panloob na lakas ay hindi masyadong makinis. Sa sinabi nito, dahil ipinagpalit mo na ang mga suntok sa bunsong junior, bakit hindi tayo gumawa ng katulad na gawing kawili-wili ang piging ngayon? Panipi. Sa kabila ng hitsura niya ay 60, ang tinig ng Master Coldwater ay tunog na bata. Hindi alintana, tinanong ni Linden, tukuyin, isang katulad na. Panipi. Well, sa halip na gumamit ng martial arts, bakit hindi natin nililimitahan ang ating sarili sa paggamit lamang ng ating mahahalagang chi? Iminungkahing Master Coldwater. Sumasang-ayon ako. Nais naming makita kung gaano kalakas ang mahahalagang chi ni G. Crawford. Sagot ni Master Green Drake na may ngiti. Dahil hindi ako ganap na nakuhang muli mula sa aking mga pinsala, natatakot na hindi ko magamit ang aking mahahalagang chi. Sa sinabi nito, magiging perpekto ito kung nakipagkompetensya ka ng 3 sa 3. Idinagdag ang Master Twilight na may ngiti. Alam ni Master Twilight na ang kanyang nakatatanda, si Master Coldwater, ay isang dalawahang magsasaka. Sa madaling salita, pareho siyang panlalaki at pambabae mahahalagang chi sa kanyang katawan. Ang kanyang pambabae mahahalagang chi ay labis na matigas, at nakalantad sa mga tao na naramdaman ang mga tao na parang nasa loob sila ng isang yelo. Tulad ng para sa kanyang masculine mahalagang chi, sobrang nagliliyab na mainit na parang ang isa ay nasa loob ng isang oven. Sa kung paano hindi mahulaan ang kanyang mahahalagang chi, ang kanyang mahahalagang pagkakaroon ng chi ay tunay na iba pa. Mabuti na lang ako. Magsaya muna tayo bago talakayin ang mga bagay. Sagot ni Gerald habang tumitig ang kanyang tingin. Kabanata 2466. Si Gerald, para sa isa, ay alam na ang piging ngayon ay hindi kailanman magiging isang mapayapa. Alam din niya na ang impormasyong nais niya ay hindi tipunin ng madali.
Hindi alintana, sa kasunduan ni Gerald, pagkatapos ay idineklara ni Master Coldwater, gusto ko ang iyong diretso, G. Crawford. Kung gayon, payagan akong gumawa ng aking paglipat. Panipi. Natapos ang pangalawang pangungusap, pinaputok niya ang isang Esmeralda Berding stream ng translucent na mahahalagang chi patungo kay Gerald. Ang anumang bagay na naipasa ng stream, kasama ang mga pinggan sa mesa, agad na mayroong isang layer ng hamog na nagyelo sa itaas. Ano pa, ang temperatura sa silid ay agad na bumagsak din, na nagiging sanhi ng ilang mga tagapaglingkod na mamatay sa lugar. Ano ang nagyayelong mahahalagang chi? Sagot ni Gerald habang tumataas ang kanyang mga mata. Tulad ng malapit ng kontrahin ni Gerald ang mahahalagang chi, narinig niya ang Master Greendrake na sumigaw, patawad sa akin, G. Crawford. Kasunod nito, sinaktan ni Master Greendrake ang kanyang palad sa likuran ni Master Coldwater at nagsimulang mag-channel ng isang stream ng mahahalagang chi sa kanyang katawan. Ganito ang ginawa ni G. Sevenom, at sa lahat ng kanilang mga kapangyarihan na pinagsama, ang mahahalagang chi ng Goldwater ay lumaki ng mas malakas kaysa sa dati. Napagtanto na si Gerald ay nagsisimula sa pawis, si Darkwind at si Linden ay sumigaw, payagan kaming tulungan ka, G. Crawford. Gayunpaman, ang pangalawa ay sinubukan nilang gumawa ng isang paglipat, Master Coldwater smirk, na nag-uudyok sa mga ekspresyon ng Linden at Darkwind na maging pangit. Kahit na si Gerald ay nanatiling maayos, ang iba pang dalawa ay mayroon ng kanilang buhok at browser na layredden hamog na nagyelo. Napagtanto na ang kanyang katawan ay nakakakuha ngayon ng frostbitten, ang nakababahala na Darkwind ay hindi makakatulong ngunit sabihin, ang nasabing pagyayelo na mahahalagang chi. Sa puntong ito, kahit na sina Elaine at Fryer ay tumakbo sa isang sulok dahil sa manipis na malamig. Sa kabila ng hitsura ng mga masasamang bagay, ginamit ni Gerald ang kanyang diskarte sa paghahatid ng tunog upang tahimik na sabihin sa Darkwind at isip ni Linden, hindi na kailangang magpanik, sinubukan ko lang ang kanilang lakas. Mula sa natipon ko, lahat sila ay mas malakas kaysa sa iyong average na Dominance Master. Sa pag-iisip, kahit na nakikipagkompetensya lamang tayo gamit ang aming mahahalagang chi, magdurusa tayo ng maraming pinsala kung magpapatuloy ito. Kapag nakuha ng dalawa ang mensahe, nagbigay ng ngiti si Gerald at ilang sandali, isang whirlpool ng enerhiya ang nagsimulang pumaligid sa kanyang katawan. Ang whirlpool mismo ay tila lunokan ng lahat, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni na Darkwind at Linden ang pagkawasak sa kanilang mga katawan. Dahil nakikipagkompetensya lamang sila gamit ang kanilang mahahalagang chi, ang duo ay wala ng dahilan upang matakot. Sa kabaligtaran, kasunod ng mga aksyon ni Gerald, isang pag-agos ng iciness ang nagsimulang dumaloy kay G. Sevenom at Master Greendrake sa pamamagitan ng balik ni Master Coldwater. Dahil ang mahahalagang chi ni G. Sevenom ay mahina, ang purplish na dugo ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang bibig. Napagtanto na siya ay nagyayelo, si G. Sevenom pagkatapos ay nag-cough ng isang bibig ng dugo bago sumigaw, pangalawang nakatatandang nakatatanda. Mabilis. Iguhit ang iyong mahahalagang chi. Lason sa iyong malamig na lason. Panipi. Ano ang kahulugan nito, bunsong senior? Bakit ang nagyayelong mahahalagang chi ay nagdurusa sa amin sa halip? Idinagdag ang nanginginig na Master Greendrake na ngayon ay may hamog na nagyelo. Hindi ko rin maipaliwanag, ang panganay na senior, sagot ng nakakagulat na Master Coldwater. Kung magpapatuloy ito, kalaunan ay papatayin tayo ng iyong nagyayelong mahahalagang chi. Retorted Master Greendrake na malapit ng gumuho. Huwag mag-alala, panganay na senior. Dahil sa isang dalawahang magsasaka, sisimulan ko lang ang paglalagay ng masculine na mahahalagang chi. Sumagot Coldwater bilang kanyang berdeng mahahalagang chi ay naging mapula-pula. Kasunod nito, ang isang nanginginig na ulo ay nagsimulang kumalat sa buong silid. Ito ay halos parang may isang tao na nagpatawag ng araw sa puwang na ito, at napakainit na si Frere ay nahihirapan sa paghinga. Kabanata 2467. Hindi maganda ito. Ang iyong panlalaki aura ay nakakaapekto sa aming mahahalagang chi ngayon. Pinahiri ng walang magawa na si G. Sevenom. Itigil mo ito, Coldwater. Kahit na magpapatuloy ka, hindi kami makakaya na manalo sa matchup na ito. Bukod dito, malubhang na sugatan din tayo. Grumbled Master Greendrake sa pamamagitan ng kanyang diskarte sa paghahatid ng boses. Kahit na ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ang pinsala sa pakikitungo ay nakakakuha ng medyo hindi mabata para sa ginhawa. Nang marinig iyon, mabilis na sumigaw si Master Coldwater, ang iyong mga kasanayan ay tunay na kapansin-pansin, G. Crawford. Sa sinabi nito, tapusin na natin ito ngayon. Panipi-panipi. Bakit salamat? Pakiramdam ko ay maswerteng nanalo. Sagot ni Gerald, na nag-uudyok sa parehong partido na bawiin ang kanilang mahahalagang chi.
Sa wakas ay napalaya mula sa mga alternatibong temperatura, ang Sevenom at Green Drake ay parehong nagtapos ng pagkakatitis ng ilang mga hakbang pabalik. Lahat ng tatlo sa kanila ay lubos na natakot. Sa pagtingin sa kung paano binugbog si G. Sevenom, hindi makakatulong si Darkwind ngunit ngumiti tulad ng sinabi niya, ang iyong pambabae at panlalaki na mahahalagang Chi ay talagang iba pa. Kung hindi ka tumigil, hindi namin makaya. Paglilinis ng kanyang lalamunan, Master Coldwater pagkatapos ay kumaway ang kanyang kamay bago madilim na sumagot. Salamat sa papuri. Si Gerald, sa kabilang banda, ay umupo bago ibuhos ang kanyang sarili ng alak habang sinasabi, sige, ngayon na nagawa na natin ang lahat, sa palagay ko ay mataas na oras na tayo ay dumiretso sa puntong iyon. Kung mayroong anumang nais mong sabihin, sabihin mo na ngayon. Panipi. Elsa masang-ayon ka, G. Crawford. Mahalaga, inanyayahan ka namin dito upang tanungin kung ano ang layunin ng iyong paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, kami ay mausisa kung maaari kaming magpahiram ng isang kamay, sagot ni Master Greendrake. Narito kami para sa mga pellets ng Yinblood sa libingan ng sinaunang general. Sagot ni Gerald sa isang mahinahon na tono. Dahil ang mga bagay ay dumating dito, ang pagiging frank ay marahil ay magiging mas mahusay. Bukod, ang tatlo ay nagpaplano na pumasok din sa libingan, kaya maaari rin niyang ilagay ang lahat ng mga card sa mesa. Hindi alintana, ang tatlo ay maliwanag na nagulat nang marinig iyon. Matapos makipagpalitan ng kaunti, ngumiti si Master Greendrake habang sinabi niya, sa halip diretso, hindi ba? Alinmang paraan, dahil sinabi mo iyon, sa palagay ko hindi rin natin kailangang itago ang aming mga layunin. Mahalaga, kami at ang Zants ay nagpaplano na pumasok sa libingan ng maraming taon din. Gayunpaman, kahit na ibinabahagi namin ang parehong patutunguhan, naiiba ang aming mga layunin. Sigurado, nais naming makuha ang mga Yinblood pellets, ngunit iyon ay isang bonus lamang para sa amin. Hindi rin natin iniisip na ibigay ito. Panipi. Nang marinig niya iyon, sinenyasan si Darkwind na magtanong sa sorpresa, ano ang eksaktong hinahanap mo noon? Ang kailangan mo lang malaman ay hindi kami pagkatapos ng mga Yinblood pellets. Sa sinabi nito, naramdaman kong dapat tayong magkoponan sa halip na magpatuloy na maging mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, ang libingan ay isang hindi normal na lugar na nababalita upang magbahay ng isang walang ulo na general, isang walang ulo na pangkalahatang may kakilakilabot na mataas na paglilinang. Habang inaamin ko na ikaw ay malakas, kulang ka pa rin ng ilang mga kasanayan upang harapin ang halimaw na iyon. Sagot ni Master Greendrake. Sa antas ng iyong paglilinang at ang aming mga anghel na artifact, tiyak na makikinabang tayo sa bawat isa. Matapos ang isang maikling pagpos, hindi maiwasang mapangiti si Master Greendrake nang mapanood niya si Gerald na tumango. Natutuwa ka na napapasya ka, G. Crawford. Ngayon na nakarating kami sa puntong ito, dapat kong paalalahanan sa iyo na ang pagpasok sa libingan ng pangkalahatang ay nangangailangan ng masusing pagpaplano. Gayon din, ang mas maraming tulong na mayroon tayo, mas mabuti. Narito ang aking mungkahi. Sa 7 araw, ito ang gabi ng isang buong buwan. Sa pag-iisip nito, mag-imbite tayo ng maraming tao mula sa kaharian ng paglilinang hanggat maaari upang matugunan at talakayin ang lahat ng ito. Ano ang sasabihin mo? Panipi. Deal. Kabanata 2468. Kasunod nito, nagbigay ng tumango si Gerald at umalis kasama ang iba. Sa sandaling lumakad na sila ng malayo, hindi maiwasang magsorpresa si Linden, bakit ka madaling sumang-ayon, G. Crawford. Nakalimutan mo na ba na ang 4 na iyon ay mga demonyo? Linden, nagpasya ba si G. Crawford ng walang plano? Bukod dito, hindi ko akalain na makakapasok tayo sa libingan kung 3 lang tayo. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagiging napakalakas, ang mga demonyo ay hindi pa nakapasok sa libingan pagkatapos ng lahat ng oras na ito, na malinaw na ang lugar na iyon ay mapanganib lamang. Sa lahat ng sinabi, tulad ng sinabi ni G. Crawford, walang nag-vent, walang nakukuha, sagot ni Darkwind. Sa palagay ko tama ka. Ang aking masama para sa hindi pagtingin pa sa unahan. Sabi ni Linden na may tumango. Ngayon na ang mga bagay ay dumating dito, kailangan nating manatiling kalmado at maiwasan ang pagkuha ng mga panganib. Kahit na kailangan nating maghintay ng kaunti, masarap ito dahil mayroon kaming mas mahusay na mga logro na hanapin ang mga Yinblood pellets. Gayunpaman, upang isipin na ang mastermind ay hindi pa nakakakita. Talagang tungkol sa wala tayong ideya kung ano ang pagkatapos niya, kaya kailangan nating bantayan upang maiwasan ang pagiging kanyang mga paa. Muttered Gerald. Sa katunayan, hindi bababa sa pamamagitan ng pagdalo sa piging ngayon, nakita natin kung gaano kalakas ang mga taong iyon.
Bukod dito, ang katotohanan na hindi nila diretso na ginagamit ang kanilang mga angelic artifact sa amin ay nangangahulugan na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa kanilang motibo, sabi ni Lindan. Bingo! Sa pag-iisip nito, ipinapalagay ko na sa wakas ay naiintindihan mo kung bakit pumayag si G. Crawford na magtrabaho sa kanila. Sagot ni Darkwing sa isang tono ng cheery. Medyo, sabi ni Linden na may tumango. Tulad ng para sa iba pang apat, sa kalaunan ay bumalik sila sa Twilight Church. Yamang nasaktan si G. Venom sa halip na hindi niya maiwasang mamutter sa isang inis na tono, isipin na ang isang tao na si Young ay makakamit ng mataas na antas ng paglilinang. Ang kanyang napakalawak na lakas ay marahil ay nagmula sa primordial na espiritu sa loob ng kanyang katawan. Sinasabi ko ito dahil napansin ko na ang kanyang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan. Para sa konteksto, sa bawat oras na sinubukan kong makalapit sa kanyang primordial na espiritu upang siyasatin ito, mabilis akong bumagsak ng isang malakas na puwersa sa pangalawang hinawakan ko ito. Dapat mong malaman na si Gerald ay hindi naglabas ng buong potensyal ng kanyang primordial na espiritu pa, kung hindi man, ang kanyang antas ng paglilinang ay naaayon sa Masters. Sagot ni Master Greendrake na may nakasimangot. Naramdaman ko rin ito, sabi ni Master Coldwater habang tumango siya. Alam ba ng sino man sa iyo kung anong uri ng primordial na espiritu ito? Tanong ng rebulto ng bato sa labas ng asul. Kasunod nito, mayroong isang maikling flash, at sa sandaling namatay ang ilaw, isang medyo holographic na imahe ng isang matandang lalaki ay makikita na nakatayo sa harap nila. Why ikaw ay narito sa buong oras na ito, Master? Bukod doon, tunay na napahiya ka namin ngayon. Napangiti ng marumi, sinabi ng matanda, pagkatapos ay, bumangon ka, hindi ito ang iyong kasalanan. Pagkatapos ng lahat, nagtataglay siya ng espiritu ng primordial ng Herculean. Ano pa, minana niya ang mga pamamaraan at martial arts ng Saint Amorphous. Inaasahan ko na nawala sa iyo ang magiging tugma niya. Panipi. Nakikita ko, puting na bukod, nag-aalala ako na si Gerald ay hindi lamang pagkatapos ng mga pellets ng yin blood. Muttered Master Greendrake. Tungkol doon, nagawa mo na ang tamang bagay, Greendrake. Ang mas maraming mga tao na dapat nating harapin ang general na walang ulo, mas mahusay, at si Gerald ay ang perpektong kandidato na magkaroon ng isang kaalyado. Kasama mo siya sa tabi mo, ang pagkakataon ng tagumpay ay nadagdagan ng Astronomico. Kaya hindi alintana kung siya ay tunay na pagkatapos ng mga pellets ng yin blood o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kapaki-pakinabang siya sa amin. Sagot ng matandang lalaki na may tawa. Naiintindihan ko. Kaya't kung bakit sinabi mo sa amin na mag-host ng Full Moon Conference, sinusubukan mong magtipon ng maraming malakas na kaalyado hanggat maaari bago pumasok sa libingan ng pangkalahatang. Sabi ni Master Greendrake. Sa katunayan, sa pag-iisip nito, kailangan mong maayos na isagawa ang komperensya. Sagot ng matandang lalaki habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran. Ito ay sa sandaling iyon nang ang isang pangkat ng mga pari ng simbahan ng Twilight ay tumatakbo habang nagbulalas, Master Twilight. Isang bagay na kakilakilabot ang nangyari. Ang isang dalubhasa ay nakabarging lamang. Panipi. Sino ang nangahas na lumabag sa aming simbahan? Ang ungol na Master Twilight sa isang mahigpit na tono. Inangkin niya na ang Thunder Sword Lord. Matapos naming sabihin sa kanya na ang Full Moon Conference ay hindi pa nagsimula at dapat siyang umalis, sinabi niya na hindi kami magalang at nagbanta na papatayin tayo. Panipi. Kabanata 2469. Paano maglakas loob ng isang maliit na simbahan tulad ng sa iyo ay tumingin sa akin? Isa, Rider Weir, ay buwagin ang lugar na ito upang may bulalas ang aking galit ngayon. Umungol ng isang matatandang tinig. Kasunod nito, maraming mga paputok na tunog ang maaaring marinig. Di nagtagal, ang pintuan ay sinalsal sa mga piraso at ilang mga pari ang lumipad sa silid. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, ang matandang lalaki ay hindi makakatulong ngunit ngumiti tulad ng sinabi niya, upang isipin na napakaraming mga bagong talento ang lumitaw habang si Elwas sa bundok na iyon sa nakaraang 1,000 taon. Narito ang isa pang master ng Domians. Mere segundo matapos niyang sabihin iyon, isang bagyo ang pumutok sa silid at nakatayo dito, ay si Ryder. Kapag si Ryder ay malapit na sa matanda, mabilis niya itong na-dematerialize. Kaya, tinawag mo ang iyong sarili na Thunder Sword Lord. Gaano ka katapang na pumapasok sa aking simbahan? Ungol ang infuriated Master Twilight. Tulad ng malapit na niyang buhayin ang kanyang angelic artifact, gayunpaman, ang matandang lalaki ay nagpalawak ng kanyang kamay sa harap niya habang sumisigaw, hawakan mo ito. Pagkatapos nito, ang matandang lalaki ay kumalas habang nanginginig ang kanyang ulo habang idinagdag niya, ang Thunder Sword Lord, magandang pangalan. Ngunit ikaw ba ay kasing lakas ng iminumungkahi ng iyong pamagat? Panipi.
Nang marinig iyon, hindi maiwasang sumimangot si Ryder habang tinanong niya, "Sino ka?" Si Ryder, para sa isa, ay walang tanga. Mula lamang sa paraan ng pagsasalita ng matandang lalaki pati na rin ang katotohanan na siya ay mukhang isang projection ng mga uri, maliwanag na kay Ryder na hindi ito isang simpleng tao. Ano pa, ang iba na nakapalibot sa Master Twilight ay hindi rin tulad ng mga amateurs. Ang lahat ng ito ay nagsasabi sa kanyang gat na maging warrior sa paligid nila. Habang lumubog ang puso ni Ryder, nagtaka siya kung ang maliit na simbahan na ito ay talagang isang lugar kung saan nagtago ang mga eksperto habang nasa secular na mundo. Nanatili ba talaga siya sa mahaba sa fire cave upang makabisado ang pagbuo ng Scepter Deeper na hindi na siya nakikipag-ugnay sa secular na mundo? Dahil hindi tumugon si Ryder, kinutya ni Master Greendrake bago sumigaw, "Ang pakikipag-usap ko sa aking Panginoon, ikaw, ****starred. Kasunod nito, inilunsad ni Master Greendrake ang isang pag-atake ng palma kay Ryder. Sa pagtingin sa napakalaking palad na darating, maaaring sabihin agad ni Ryder mula sa napakalawak na aura ng pag-atake na si Master Greendrake ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa kanya. Ngayon sa isang gulat, pinamamahalaang ni Ryder na yumigtad sa oras. Tulad ng para sa pag-atake, patuloy itong lumilipad hanggang sa huli ay pindutin ang dingding na nag-iiwan ng isang napakalaking pagprint ng palma doon. Bago mabawi pa ni Ryder, narinig niya ang Master Twilight na nanunuya sa isang matigas na tono, "Inanyayahan ng Twilight Church ang maraming mga kaibigan mula sa paglilinang para sa aming komperensya ng buong buwan, gayunpaman, hindi ka lumilitaw na nasa aming listahan. Sa katunayan, narinig ko lang ang tungkol sa iyong komperensya mula sa isang miyembro ng sekta ng Mount House." Sagot ni Ryder sa mas malambot na tono. "Nakikita ko, na bukod, ang antas ng iyong paglilinang ay hindi masyadong makinis. Sa paghuhusga mula sa iyong panloob na lakas at pamamaraan sa paglilinang ng kaisipan, inaakala kong ikaw ay isang alagad ng sekta ng Thunder Sword. Gayunpaman, nakikita kong napaliwanagan ka dahil sumailalim ka sa binyag ng langit. Ang pagkilos na iyon ay nagpapahintulot sa iyong paglilinang na lubos na tumaas, na kung paano mo ipinasok ang kaharian ng Domians sa unang lugar. Tama ba ang nakuha ko?" Tanong ng matandang lalaki na may ngiti. "Magandang pananaw. Hindi alintana, sabihin lang natin na iyon ang naganap sa iyo sa oras na ito. Gayunpaman, ang aking wastong paghingi ng tawad ay kailangang maghintay ng ibang araw." "Hanggang doon," sagot ni Ryder habang mabilis siyang lumingon. Nang makita niya iyon, agad na sinimulan ni G. Sevenom na habulin siya habang sumisigaw, "Huminto ka doon." Sa kanyang sorpresa, mabilis na lumingon si Ryder habang sumigaw, "Thunder Strike." Ang totoo, si Ryder na nais na umalis ay isang bluff lamang. Sinabi niya na upang magkaroon siya ng oras upang mapakilos ang kanyang mahahalagang chi at ilunsad ang isang malakas na pag-atake sa kanila. Hindi alintana, kung paano mabilis ang pag-atake, ang lahat ay tiyak na mahit. Iyon ay, hanggang sa gumawa ng kanyang paglipat ang matandang lalaki. Sa pamamagitan ng isang mas mabilis na alon ng kanyang braso, kinansela ng matandang lalaki ang pag-atake bago ito pinamamahalaang matumbok ang sinuman. Ito, syempre, iniwan si Ryder na dumbfounded upang isipin na mayroong isang tao na mas malakas kaysa sa batang iyon. Kabanata 2470. Humihingi ng paumanhin, ngunit ngayon na napunta ka rito, hindi ito madaling iwanan. Sinabi ng matandang lalaki na tumawa. Hindi nais na manatili dito ng isang minuto na mas mahaba, pagkatapos ay sumigaw si Ryder, "Dominic Shadow Split." Sa kasamaang palad para sa kanya, ang pangalawa ay naghiwalay siya sa kalahati, mabilis siyang nakapaloob sa isang itim na ilaw at sa huli, ang kanyang dalawang halves ay malakas na nakakonekta. Bago siya magreaksyon, isang napakalaking puwersa ang bumagsak sa kanya sa lupa, at ang epekto ay napakahusay na ang mga ugat ay umbok sa kanyang noo ng walang oras na flat. Ngayon naghahanap ng hindi kapani-pani walang takot, ang matandang lalaki ay kinakabahan na epekto ay napakahusay na ang mga ugat ay nakabulok sa kanyang noo sa walang oras na flat. Ngayon ay naghahanap ng hindi kapani-pani walang natatakot, ang matandang lalaki ay kinakabahan ng whimpered, "L. Hindi ko alam na ikaw ay malakas. Inaamin ko ang pagkatalo, senyor. Panipi." Shock lang bilang tugon, sinabi ng matanda, "Ikaw ay isang matalino, at ang iyong pangangatawan ay sa halip ay pambihirang din. Mukhang mayroon ka ring isang bihirang nak para sa paglilinang. Sa lahat ng sinabi, ano sa palagay mo ang kumukuha sa iyo sa ilalim ng aking pakpak? Kung samasang-ayon ka, bibigyan kita ng isang pagpapala na magpapahintulot sa iyong lakas na mapabuti pa." Panipi. "Totoo ba iyon?" Tanong ni Ryder, malinaw na tinutokso ng pangako na lumakas. Sa katunayan, mula sa sandaling nakakuha ka ng isang banal na katawan, hindi ka lamang naging isang tunay na magsasaka, ngunit nakakuha ka rin ng pag-access sa paglilinang ng iyong primordial na espiritu.
Iyon ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa lupain ng Domiansk. Gayunpaman, magtaka kung alam mo na may mga peking primordial na espiritu. Sagot ng matandang lalaki habang hinuhubaran niya ang kanyang balbas. Sa puntong ito, ang lahat ay nakikinig ng pansamantala. Tulad ng para kay Ryder, hindi niya maiwasang walang magawa, ako. Ano? Kahit na ang mga primordial na espiritu ay maaaring maging pekeng. Panipi. Ngunit syempre, halimbawa, tingnan lamang ang aking panganay na alagad. Isa rin siyang master ng Domiansk, ngunit dahil mayroon siyang isang tunay na primordial na espiritu, ang kanyang paglilinang ay isang hiwa sa itaas. Ang ibig kong sabihin ay nasa kabila ng katotohanan na ikaw ay isang master ng Domiansk, ang iyong primordial na espiritu ay pekeng. Ipinaliwanag ang matanda. Kaya iyon ang dahilan kung bakit. Hindi nakakagulat na ang aking antas ng paglilinang ay ibang-iba sa batang iyon. Ungol ni Ryder sa kanyang sarili. Hindi kakaiba para kay Ryder na hindi malaman ang tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang bilang ng mga masters ng Domiansk, na ang dahilan kung bakit kakaunti sa kanila ang narinig pa rin na mayroong isang kaharian sa itaas ng kaharian ng Domiansk. Si Ryder ay kabilang sa kanila, at ipinapalagay niya na ang kaharian ng Domiansk ang pinakamataas na maaari niyang puntahan. Dahil hindi niya alam ang tungkol sa kaharian ng Datos, walang paraan na alam niya ang tungkol sa mga peking primordial na espiritu na isang bagay. Hindi alintana, tinanong ni Ryder, maaari mo ba akong tulungan na mapabuti? Ito ang pinaka nababahala kay Ryder, at alam ito ng matandang lalaki. Gamit nito, ang matandang lalaki ay nag-chok bago sabihin, syempre, kaya ko. Kasunod nito, ginamit ng matandang lalaki ang kanyang daliri upang gumuhit ng isang bagay sa hangin at ilang sandali, isang itim na ilaw ang lumitaw sa harap niya. Sa pamamagitan ng isang malumanay na pag-show, pagkatapos ay nakuha ng matanda ang ilaw upang makapasok sa katawan ni Ryder. Ang pangalawa na nangyari, naramdaman ni Ryder ang lahat ng walong ng kanyang mga meridian na mabilis na lumalawak habang kinuha nila ang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari pa niyang maramdaman ang kanyang mga buto at ugat na nanginginig bilang kakilakilabot na halaga ng. Ang kapangyarihan ay tumakbo sa kanila. Kaagad matapos ang proseso, bumaril si Ryder sa kalangitan sa bilis ng breakneck. Upang isipin na bibigyan mo siya ng kapangyarihan ng isang kaluluwa ng demonyo upang matulungan siyang bumuo ng isang tunay na espiritu ng primordial, master. Muttered Master Greendrake na bahagyang nagseselos. Bueno, naghahanap pa rin kami ng mga advanced na magsasaka. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tulad nito, tiyak na makakaya nating manalo ng higit pa sa kanila. Sa pagsasalita ng demonyong kaluluwa ng kaluluwa, ito ay isang magic na kayamanan. Lahat kayo ng mga demonyong magsasaka, Greendrake, kung binigyan kita ng kapangyarihan ng isang demonyong kaluluwa, ang iyong katawan ay tatanggihan lamang ito dahil ang iyong mga kapangyarihan ay katulad nito, sagot ng matandang lalaki. Bukod doon, ibinigay ko lang ito kay Ryder dahil maaari tayong makadagdag sa bawat isa. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo ay pinakamahusay na gumagana sa mga masasamang magsasaka tulad niya. Bilang isang bonus, tatayo rin tayo ng isang mas mahusay na pagkakataon na siya ay sumunod sa amin. Kung sinubukan niya ang anumang nakakatawa, lamang alisin ang kapangyarihan para sa kanya. At maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi niya makatiis ang sakit. Idinagdag ang matandang lalaki na may isang smirk. Naiintindihan ko ngayon, Master. Sagot ni Master Greendrake na may tumango. Maya-maya pa ay si Ryder, na malayang lumilipad pabalik-balik tulad ng isang baliw na tao sa kalangitan sa wakas ay bumaba sa bakuran ng simbahan. Sa halip na ang karaniwang puting lilam, ang kanyang buhok ay tinina na ngayon na purplish na itim. Bukod doon, ang isang patayong tato ay lumitaw din sa pagitan ng kanyang mga browser. Ang buong getup ay gumawa sa kanya na mukhang kakaiba at nakakatakot. Ano man ang kaso, pagkatapos ay tumawa siya ng buong puso habang idineklara, pakiramdam ko ay nadobol lang ang aking kapangyarihan. Sa sobrang lakas na ito, sino ang nagmamalasakit kung siya ay isang tao o demonyo? Malinaw na ang pag-akyat sa kapangyarihan ay nakuha sa kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat, nagtataka siya ngayon kung si Gerald ay kahit isang laban-laban sa kanya. Kabanata 2471. Hindi alintana, sinabi ng matanda, ngayon na binigyan kita ng kapangyarihang ito, siguraduhing masunurin na manatili sa Greendrake. Siyempre, Senior. Sagot ni Ryder na may tumango. Naturally, walang ideya si Gerald na ang kanyang dating kaibigan na nagtago sa lahat ng oras na ito ay malapit na ito sa kanya. Hindi alintana, pagkatapos bumalik sa manor ni Marcel, may kakaibang nangyari sa isang gabi. Sa tapat ng manor, ay isang marangyang bundok na villa na napunta sa pangalan ng Ventailuna Manor.
Kahit na ito ay karaniwang walang laman, ngayong gabi, maliwanag na naiilawan at masikip sa mga panauhin. Alam mo, ang Mega Manor sa buong kalye ay kabilang sa Zants. Gayunpaman, ang lugar ay bihirang ginagamit, at hindi pa ito binuksan sa publiko bago. Hindi ko talaga maiintindihan kung bakit napakaraming mga bisita doon ngayon. Muttered Marcel. Nalaman ko ang tungkol sa isang habang bumalik na ang dahilan kung bakit ipinadala ko si Linden upang mag-imbestiga. Dapat siyang bumalik kahit anong minuto ngayon, sagot ni Gerald na may pakiramdam na ang mga taong ito ay narito kami para sa paparating na komperensya ng buong buwan. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawa ay dumating sila, masasabi na ni Gerald na lahat sila ay mga dalubhasa sa paglilinang sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol nang marinig niya si Darkwind na sumigaw, bumalik si Lindan. Matapos ang pag-eavesdropping ng kaunti, nalaman ko na ang mga taong iyon tulad ng iyong hinulaang mga magsasaka mula sa 4 na mga pintuan at 3 sekta. Bukod dito, ang isang panganay na batang may bahay, mula sa isang mahiwagang korporasyon ay tila naroroon din, paliwanag ni Lindan. Ang 4 na mga pintuan at 3 sekta. Sagot ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Hindi ka maaaring mag-refer sa gate ng langit na espiritu, ang Earthlord Gate, ang Black Sword Gate, at ang Gold River Gate, tama. Kasama ang sekta ng Mount House, ang sekta ng Mount Hope, at ang sekta ng Mount Taivas. Tanong ni Darkwind habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sila ang mga ito, sagot ni Linden na may tumango. Kilala mo sila, Darkwind? Tanong ni Gerald. Sa katunayan, sila ang 7 pinakamalaking puwersa ng paglilinang sa Weston, at magkasama, kilala sila bilang 4 na pintuan at 3 sekta. Sinasabi ko na ay, mula nang mawala sila sa pinakamahabang panahon at nagkaroon ng zero na mga palatandaan ng pagiging aktibo sa loob ng secular na mundo sa loob ng higit sa 1,000 taon. Upang isipin na si Master Greendrake ay nag-imbite sa kanila, ito lamang ang nagsasabi sa amin na ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay napakalakas. Ipinaliwanag ang nakasimangot na Darkwind. Ano ba talaga ang antas ng kanilang paglilinang? Tanong ni Gerald. 1,000 taon na ang nakalilipas. Sasabihin ko tungkol kay Ryder at sa kanyang antas. Natatakot ako na hindi ko masabi kung ano ang kanilang kasalukuyang mga antas ng paglilinang. Ungol ni Darkwind habang umiling-iling siya. Alam ko kahit na mas mababa ako mula nang mabilanggo ako ng mga edad, na bukod sa, nang ako ay nag-especially iya sa kanila, nakita ko ang lahat ng mga advanced na nag-iisa na mga magsasaka pati na rin ang mga matatanda ng mga pintuan at sekta na napakamagalang sa isang batang may bahay mula sa ilang korporasyon. Parang mas mahusay siya kaysa kay Master Greendrake. Nagtataka ako kung siya ay mula sa The Dark Moon Biological Group, sabi ni Linden nang maalala niya ang nangyari habang siya ay nag-aalsa. Kabanata 2472. Siya. Narito rin siya. Muttered Darkwind na may nakasimangot. Mukhang talagang inanyayahan nila ang kalahati ng kaharian ng paglilinang, anuman, sino mismo ang panganay na batang may bahay na iyon. Gayon din, madilim na biological group. Iyon ay hindi tulad ng isang samahan ng paglilinang. Sa katunayan, parang ang samahan ay kamakailan lamang na itatag. Sa pag-iisip nito, ano ang mayroon? Tanong ni Gerald na naramdaman na ang kanyang mga abot tanaw ay pinalawak habang tinitigan niya ang maliwanag na IIT Vent ay Luna Manor. Well, tulad ng pinaghihinalaang mo, ang batang may bahay ay mula sa pamilyang Zakhaw at hindi sila eksaktong isang samahan ng paglilinang. Sa halip, sila ay isang kumpanya ng biotech na lumitaw mga 30 taon na ang nakalilipas. Hindi alintana, kahit na makatarungan na ipalagay din na regular lamang silang mga negosyante, natatakot ako na ang kumpanya ng biotech ay hindi simple. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanilang maraming mga subordinate, 3 sa kanila ang mga eksperto sa kaharian ng Domians. Ang 3 ay kusang nagtrabaho ang kanilang pinakamahirap para sa kumpanya dahil ang Dark Moon Biological Group ay pinamamahalaang bumuo ng isang tincture ng espiritu na maaaring magamit para sa paglilinang. Ipinaliwanag ni Darkwind. Sa pag-iisip nito, ang kanilang impluwensya ay nanatiling malakas sa lahat ng mga taon na ito. Sa proseso, tinitiyak din nila na mag-scout ng maraming mga advanced na magsasaka na maaari nilang makita sa buong mundo. Ang katotohanan ay sinabihan, na scout din ako. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na ang isang pangkaraniwan o sa halip, ang karaniwang magsasaka ay maaaring may kakayahang lumikha ng isang tincture ng espiritu para sa paglilinang. Sa pag-iisip nito, tinanggihan ko ang alok. Bukod dito, sa ibang pagkakataon ay narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang grupo ay talagang pagmamanipula ng ilang mga mapagkukunan na kahit na ang mga residente ng kaharian ng paglilinang ay hindi alam. Idinagdag ni Darkwind.
Tulad ng sinabi ni Uncle Zeman, ang mga bagay na alam ko tungkol sa kaharian ng paglilinang ay ang dulo lamang ng iceberg, sa kabila ng kayamanan ng aking pamilya at ang katotohanan na ako ay taga Weston kung saan napakaraming pangkat ng paglilinang na magkasama, hindi pa ako nakarinig ng madilim na biological group ng buwan hanggang ngayon. Muttered Gerald. Ito ay naiintindihan, G. Crawford. Para sa konteksto, ang 4 na mga pintuan at 3 sekta ay hindi gaanong kasangkot sa kanilang sarili sa sekular na mundo. Kahit na ginawa nila, labis silang maingat tungkol dito. Ang sinusubukan kong sabihin ay ang Dark Moon Group ay mas lihim kaysa doon. Hindi sila tunay na nagbukas sa publiko dahil hindi sila isang tunay na grupo ng negosyo. Alinmang paraan, hindi natin maiiwasan ang ZKS. Panipi. Hindi tulad ng natitirang mga individual sa madilim na biological group, ang kanilang antas ng paglilinang ay malapit sa hindi mababawas. Ang katotohanan ay sinabihan, pinaghihinalaan ko na sila ang mga nagdala ng sakuna sa aking pamilya minsan. Sa huli, hindi lang ako makakakuha ng anumang katibayan na kasangkot sila doon. Impyerno, tila hindi sila kasangkot sa anumang mga bagay sa sekular na mundo. Panipi. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi makakatulong si Gerald ngunit pagkatapos marinig ang lahat ng ito, hindi maiwasang sabihin ni Gerald, para sa napakaraming mga eksperto na magtipon sa lungsod na ito dahil sa ilang maliit na simbahan at libingan ng pangkalahatang. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang mastermind na tunay na. Isang maikling pag-pause mamaya, naisip ni Gerald ang isang bagay na nag-udyok sa kanya na idagdag, hindi alintana, magpahinga kayong dalawa ngayong gabi. Manatiling kalmado at pigilin ang anumang aksyon laban sa Ventay Luna Manor sa ngayon. Panipi. Naunawaan, G. Crawford. Mabilis na pasulong sa gabing iyon, bumalik si Gerald sa kanyang silid. Nauna niyang naisip na susuriin niya ang totoong lakas at background ng kumpanya ng biotech pati na rin ang 4 na mga pintuan at 3 sekta na nag-iisa. Before Gerald ay maaaring gumawa ng isang bagay, gayunpaman, isang madilim na anino ang biglang nabolt ang kanyang window. Kahit na ang pagkilos ay mabilis, si Gerald ay may pakiramdam na ang individual ay sadyang ipinakilala ang kanyang presensya. Hindi alintana, ngayon ay sumimangot ng bahagya, hindi makakatulong si Gerald ngunit nakakaramdam din ng bahagyang nagulat sa magaan na kasanayan ng taong iyon. Pagkatapos ng lahat, kung hindi niya nahuli ang sulyap ng taong iyon, hindi kailanman masabi ni Gerald na may isang taong malapit sa kanya. Nanginginig ang pag-iisip, pagkatapos ay nagsimulang habulin si Gerald pagkatapos ng individual at sa huli, ang figure sa wakas ay tumigil sa sandaling nakarating sila sa isang pag-clear ng kagubatan. Huminto malapit sa taong naghihintay para sa batang lalaki na may mga bisig laban sa kanyang likuran, sinenyasan si Gerald na tanungin, inaamin ko na ang iyong paglilinang ay mataas ngunit bakit mo ako iginuhit? Ang tao mismo ay nagsuot ng itim na damit at may maskara na ganap na itinago ang kanyang mukha, na hinihimok si Gerald na magtaka kung ang matandang ito ay isang tao mula sa 4 na pintuan at 3 sekta. Makinig, ang impluensya ng Dark Moon Biological Group ay napakalawak, kaya hindi ko rin tatangkang mag-pry kung ako ay ikaw. Bukod dito, dapat mo ring malaman na ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Bagaman totoo na nagtataglay ka ng Herculean Primordial Spirit, ang lahat ay walang ingat ay magre-resulta lamang sa kamatayan. Sumagot ang matandang lalaki sa isang medyo pamilyar na tono. Naturally, nagulat si Gerald nang marinig ang lahat ng ito, at ito ang nagtanong sa kanya, paano mo ako nakikilala ng maayos? Ha! Alam kong gusto mo ang likod ng aking kamay. Hindi alintana, ang iyong paglilinang ay hindi pa sapat na mataas. Sa pag-iisip nito, kung tatakbo ka sa Daryl ngayon, ang iyong mga logro na manalo ay payat, pinakamahusay na. Ang iyong mga kalaban ay lahat ng luma, mga kalalakihan ng kalkulasyon, alam mo. Panipi. Kabanata 2473. Ang iyong boses ay naramdaman na pamilyar, kahit na matapos mo itong mabago, alam kong nakilala kita sa isang lugar bago. Muttered Gerald na may nakasimangot. Oh, tila lumaki ka sa mga nakaraang taon. Upang isipin na makakahanap ka pa rin ng mga bakas ng aking tinig kahit na ginamit ko ang tunog ng wave-wave at diskarte sa paghawak ng paghinga. Hindi masama, sagot ng matandang lalaki habang tumango siya sa pag-aproba. Alam kong nakilala kita sa kung saan. Bukod dito, huwag mag-isip ng isang segundo na aabutin ko ang iyong mga salita dahil dito. Ipinahayag na si Gerald habang nanginginig ang kanyang ulo. Ano man ang kaso, naramdaman ni Gerald na ang matandang lalaki ay wala rito para sa problema. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang subukan ang teoryang iyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang mabangis na pag-atake ng palad ng hangin patungo sa matanda.
Alam ang isang katotohanan na si Gerald ay sadyang gumagamit ng isang mas mahina na pag-atake sa kanya, ang matanda pagkatapos ay tumawa bago nanunuya, halika ngayon, hindi mo ba natutunan ang kataas-taasang mga diskarte sa makalangit ng hanggal na amorphous na iyon? Bakit hindi mo ito ginagamit? Panipi. Matapos sabihin iyon, ang matandang lalaki pagkatapos ay kumala sa kanyang kamay, na nagpapadala ng isang alon ng mahahalagang chi. Kasunod nito, nagsimula siyang tumakbo patungo sa batang lalaki at sa loob ng ilang segundo, bumangga ang kanilang mga palad. Ang pangalawa ang kanilang mga palad na hinawakan, si Gerald ay agad na itinulak paatras. Kahit na ang lakas ay sapat na mahusay para sa isang mahabang ruta ng dumi upang mabuo habang tinangka ni Gerald na mabawi ang kanyang paa, masasabi ni Gerald na madaling masaktan siya ng matandang lalaki noon kung nais niya. Ang luma ay ginamit lamang ng sapat na puwersa upang mapigilan siya ni Gerald na hindi kinakailangang lumalaban. Ang matandang lalaki ay malinaw na walang nakakahamak na hangarin. Sa kabila ng pag-unawa na iyon, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ang kanyang mga eyelids. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa loob ng paglilinang ng lupain ang nakakaramdam sa kanya ng walang lakas. Napakahusay na paglilinang. Una na ang mahiwagang mastermind, at ngayon ang matandang ito, ay tunay na marami na mayroon pa siyang nararanasan sa mundo. Ano man ang kaso, kalaunan ay nagtanong si Gerald, ikaw, nakapasok ka na ba sa Datos Realm? Upang isipin na mayroon talagang mga magsasaka na pinamamahalaang pumasok sa kaharian ng Datos. Tumatawa lamang bilang tugon, tumango ang matanda bago sabihin, bibigyan ka ng wastong paliwanag kung tama ang oras, kaya sa ngayon, walang punto na gumawa ng mga hanggal na haka-haka. Hindi alintana, talagang napabuti mo ang maraming panipi. Kasunod ng pahayag na iyon, dahan-daang tinanggal ng matandang lalaki ang kanyang maskara at ang pangalawa ay ipinahayag ang kanyang mukha, agad na naramdaman ni Gerald na bumagsak ang kanyang panga. F. Finlay. Bulalas ng batang lalaki na naramdaman tulad ng kanyang buong mundo ay nakabaligtad lamang. Tumawa muli, sumagot si Finlay, silly boy. Nagtataka ako kung gaano karaming taon na mula nang huli kaming nagkita. Nababaliw ka ba na sinusubukan kong hanapin ako? Panipi. Mula sa mga salitang iyon lamang, masasabi ni Gerald na ito ang isa at lamang, mabilis na Finlay. Masayang masaya, pagkatapos ay sinabi ni Gerald, medyo marami. Na-miss kita, alam mo. Matagal na akong naghahanap ng paraan. Panipi. Miss sinabi mo. Hindi mo ba nalaman na si Daryl ang mastermind? Sigurado ako na ipinapalagay mo na ako ang gumawa ng lahat sa iyong pamilya, di ba? Kinutya si Finlay sa isang bahagyang walang magawa na tono. Ibig kong sabihin, nawala lang ako. Hindi ito makakatulong na pagkatapos ng pagpasok ng isang libingan sa ilalim ng karagatan ng 2 beses, natagpuan ko ang aking dating pagkakatawang tao pati na rin ang mga bakas ng isang mahiwagang tao na mukhang katulad mo. Panipi. Muttered Gerald na hindi tatanggihan na siya ay dating pinaghihinalaang si Finlay. Kaya't ipinapalagay mo na ako ang nasa likod ng lahat ng ito at na ginamit ko lang kayo. Ikaw brat, panipi. Kabanata 2474. Kahit na tinukso si Finlay na ice-mac ang likuran ng ulo ni Gerald, tumahimik siya sa pinakahuling pangalawa bago magbulong, kalimutan ito. Ito ay kahihiyan na matumbok katulad nito ngayon na ipinasok mo ang kaharian ng Doman S. Ang paglalagay nito, nasaan ka sa lahat ng mga taon na ito, Finlay? Bakit ka lang umalis ng ganyan? Maraming bagay ang nangyari sa iyong kawalan, alam mo. Panipi. Paglilinis ng kanyang lalamunan, mabilis na sumagot si Finlay, ay save natin ng kaunti. Natatakot ako na ang aming laban ay iginuhit ang atensyon ng kaunting mga tao, sundin mo ako. Ngayon na sinubukan ko ang iyong martial arts, nais kong subukan ang iyong kasabay na kasanayan sa susunod. Panipi. Kasunod nito, pinakawalan ni Finlay ang kanyang kamay at ganyan lang, siya ay bumagsak sa isang sinag ng ilaw. Nakakakita ito, hindi maiwasang mapangiti si Gerald habang naaktibo niya ang kanyang gintong pagsabog na somersault upang simulan ang paghabol sa matanda. Ang pagsasalita tungkol kay Finlay, hindi pa nagtatagal bago siya humipo sa isang rurok ng bundok sa Green City, hilagang kanluran ng Pisitan. Matapos maghintay sa paligid ng ilang minuto, sinenyasan si Finlay na tumango ng buong pagmamalaki nang makita niya ang isang sinag ng ilaw na mabilis na lumapit sa kanya. Kapag nag-ayos si Gerald, sinabi ng batang lalaki, 3 minuto lamang ang agwat sa pagitan namin. Basta, si Gerald, isang 3 minuto na agwat sa pagitan mo at ng iyong kalaban ay labis na mabagal sa mga pamantayan sa kaharian ng Datos. Hindi alintana, kailangan kong aminin na ang iyong antas ng paglilinang ay lumubog sa iyong kasalukuyang kaharian ng paglilinang. Sagot ni Finlay na may ngiti. Bago tumugon si Gerald, napanood niya habang pinahihit ni Finlay ang kanyang daliri at tinawag ang isang talahanayan ng tsaa at teapot sa manipis na hangin.
Anong kamangha-manghang paglilinang? Kung gayon muli, hindi rin nakakagulat ang lahat. Pagkatapos ng lahat, noong dati niyang sinisiyasat si Finlay, marami siyang natagpuan na mga pahiwatig na nagpahiwatig sa Finlay na nauugnay sa Sun League, o sa halip, ang kaharian ng Datos ngayon na mayroon siyang lahat ng bagong impormasyon na ito. Pinatunayan nito na si Finlay ay nakapasok na sa kaharian ng Datos noong mga nakaraang taon, na ipinaliwanag kung bakit siya ngayon ay hindi matindi. Anuman, si Gerald pagkatapos ay umupo sa cross-legged at nagsimulang ibuhos ang isang tasa ng tsaa para kay Finlay. Ngumiti habang tinitigan niya ang batang lalaki, sinabi ni Finlay, kahit na marami akong bagay na mahawakan sa mga nakaraang taon, nasaksihan ko ang bawat milestone na nakamit mo, at kailangan kong sabihin na hindi mo ako pinabayaan. Para sa konteksto, una kong ipinapalagay na ikaw ay magiging isang master ng Domians sa loob ng 10 taon. Upang isipin na ikaw ay magtatapos sa pagbagsak sa Red River sa halip at magmana ng kaalaman ni Amorphous. Ang biglaang paglukso sa lakas ay tunay na nagulat sa akin. Panipi. Maghintay, kaya kapag itinuro mo sa akin ang martial arts at naligo ako sa panggagamot na alak sa lahat ng mga taon na ang nakalilipas, inilaan mo na ang aking landas upang maging isang master ng Domians? Tanong ni Gerald. Sa katunayan, noong una kitang nahanap, mayroon ka pa ring isang payak, mortal na katawan. Naisip ko na kung hindi ko na muling mabuo ang iyong katawan, malamang na hindi ka makakapasok sa lupain ng Domians sa pamamagitan ng aking mga turo. Sa pag-iisip, nagsimula akong gumamit ng mga elixir upang makagawa ng mga paliguan ng alak na naglilinis ng katawan para sa iyo mula sa taong iyon pasulong. Nakikita ko. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo na umalis? Tanong ni Gerald. Well, nalaman ko na sinusubukan ni Sanchez na muling ipasok ang libingan ng pangkalahatang, kaya kailangan kong magmadali. Ang aking paunang plano ay upang bumalik upang magpatuloy sa pagsasanay sa sandaling nabigo ang kanyang plano. Sa kasamaang palad, may dumating sa gabing iyon na nagre-resulta sa akin na kinakailangang buntot siya sa araw na ito. Ipinaliwanag si Finlay. Sanchez. Tanong ni Gerald na may nakasimangot. Sanchez Zon, the Master of Master Greendrake at Lot. Sagot ni Finlay. Kaya iyon ang kanyang pangalan. Nakipaglaban ako sa kanya dati, at siya ay isang napakalakas na demonyo. Gayunpaman, kahit na sa palagay ko madali niya akong patayin, wala siya. Muttered Gerald. Tama ka tungkol sa kanya madaling pagpatay sa iyo. Hindi alintana, pinapanatili ka lang niyang buhay upang maaari siyang magpatuloy sa paggamit mo. Bukod dito, hindi rin siya karaniwang demonyo. Siya ay talagang isang dragon mula sa Langit Lake. Ipinanganak siya na may napakalakas na mahika din, at pagkatapos na maging isang demonyo sa secular na mundo, ang kanyang itim na mahika ay lumakas lamang. Sa lahat ng sinabi, kung ikaw ay laban sa kanyang tunay na sarili, hindi ito magiging isang kahabaan upang sabihin na ang kanyang pagbahing ay maaaring mapawi ang iyong primordial na espiritu. Sagot ni Finlay na may bahagyang mapait na pagtawa. Ang kanyang tunay na sarili. Ang taong nakatagpo ko ay hindi ang tunay na kanya. Sagot ni Gerald, pakiramdam na bahagyang natigilan. Kabanata 2475. Siyempre hindi iyon. Kung ikaw ay laban sa tunay na kanya, lubos kang walang kapangyarihan. Kahit na ang batang si Amorphous ay maaari lamang manalo sa isang kurbatang kasama ang isa sa mga split selves ni Sanchez. Sabi ni Finlay na may tawa. Bata. Amorphous. Nakita ni Muttered Gerald na hindi masyadong iniisip ni Finlay ang senior na iyon. Alinmang paraan, sinabi mo na hinahabol mo si Sanchez at may nangyari. Pangangalaga upang ipaliwanag na sa karagdagang detalye. Tanong ni Gerald na sabik na sumagot ang lahat ng kanyang mga katanungan. Well, matapos na tinangka ni Sanchez na pumasok sa libingan ng general, isang tiyak na puwersa na nasusubaybayan ko ng maraming taon ay biglang lumitaw muli. Mula sa pinamamahalaan ko sa oras na iyon, ang impluensya ng Sun League ay kumalat sa buong secular na mundo. Alam ko rin sa puntong iyon na paminsan-minsan pa rin nila kinidnap ang mga tao, paliwanag ni Finlay. Kaya't kung bakit sinabi mong hindi ako handa na matuto ng higit pa tungkol sa Sun League noon. Naghihintay ka na ang antas ng aking paglilinang na mas mataas muna. Sagot ni Gerald na sa wakas ay makakakita ng mga bagay mula sa punto ni Finlay. Ang paghigop ng tsaa, sinabi ni Finlay, sa katunayan, at oras na sinabi ko sa iyo ang higit pa tungkol sa pangkat na iyon. Para sa mga nagsisimula, ang tunay na pangalan ng grupo ay dapat na sekta ng Solana Dios. Alam mo lamang ito bilang Sun League dahil ang mga inapo ng secular na mundo ay tinatawag na. Hindi alintana, libo-libong taon na ang nakalilipas ng ang kaharian ng Datos ay nakaranas ng isang malaking sakuna. Sa oras na ito, maraming mga sekta ng Deus at Anchlord ang nahulog, at kahit na ang ilang mga magagaling na demonyo ay natapos na nasugatan o tuwid na nawawala.
Walang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyari sa taong iyon, ngunit nasa tabi iyon. Ang mahalagang bagay ay, ang Sol una. Ang Deus Sect ay kahit papaano ay makakaligtas. Matapat, hindi kahit na isang kahabaan upang maangkin na ito ang nag-iisang natitirang sekta ng Diyos. Nang marinig ang lahat, mabilis na sumagot si Gerald, alam mo, isang kaibigan ko, si Saint Darkwind, na dating nakipaglaban at nakuha ang isang miyembro ng Sun League, Solana Deus Sect. Mula sa sinabi sa kanya, ang sinumang random na tao sa sekta ay maaaring pumatay sa kanya sa ilang segundo. Noon ay nalaman ko na ang sekta ng Diyos ay tunay na umiiral. Panipi. Nakikita ko, anuman, alam mo na ang iyong Uncle Peter at kasintahan ay nakuha sa kanila, di ba? Ngunit nagawa ni Peter na makatakas. Ito ay dahil ang mga tao sa sekta ng Sol Una Deus ay hindi nabuo ang kanyang ugat na anghel. Dahil dito, siya ay pinatapon at nakuha ang pagkakataong malaya. Ipinaliwanag si Finlay. Ang pagsasalita kung saan, kahit na siya ay mukhang bobo, ang iyong alagad, si Leo, ay maaaring magkaroon din ng isang ugat na anghel. Nakakahiya na walang tumulong sa kanya na linangin, na humahantong sa kanyang pundasyon na mabagal na masira. Mayroon akong pakiramdam na ang sekta ng Diyos ay dapat na maglagay ng kaunting pagsisikap na mapaunlad siya, ngunit sa huli, napakatagal na siya, na humahantong sa kanya na pinatapon din. Idinagdag ang matandang lalaki. Matapos marinig ang lahat ng iyon, natagpuan ni Gerald na maraming mga bagay ang nagsisimula upang magkaroon ng mas maraming kahulugan. Tulad ng nangyari, ang mga mula sa mga sekta ng Diyos ay nakukuha ang iba para sa espesyal na pagsasanay sa halip na nais lamang na lumikha ng mga eksperto na may akses sa lihim na lakas ng panloob. Tulad ng para kay Leo at sa kanyang tiyuhin, natapos lamang nila ang pagtanggal. Ito ay sa sandaling iyon nang biglang pinalawak ni Gerald ang kanyang mga mata habang tinanong niya, maghintay, ipinapahiwatig mo ba na si Mila ay may angelic root din? Nodding bilang tugon, sinabi ni Finlay, sa katunayan. Ang totoo, una akong napunta sa Mayberry dahil sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng paggawa ng kaunting pagsisiyasat sa iyong tiyuhin, hindi ko natanto na hindi mo lamang pag-aari ang espiritu ng primordial ng Herculean, ngunit ikaw din ang pagkakatawang tao ng Diyos ng labanan. Panipi. Nakikita ko, hindi alintana, 100% na tiyak na ang sekta ng Sol Una Deus ay may pananagutan sa pagkidnap sa Mila. Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon siyang maraming mga pahiwatig na itinuro sa Sun League na may pananagutan, hindi talaga siya nagkaroon ng matatag na patunay. Ngayon, gayon pa man. Kabanata 2476. 100% sigurado. Ang iyong pagsisiyasat ay nasa lugar. Hindi alintana, mula sa sandaling nalaman ko na mayroon siyang isang anghel na ugat, alam kong ilang oras lamang bago siya inagaw. Sa pag-iisip nito, kailangan kong tumuon sa inyong dalawa. Sa pagsasalita kung saan, nakatago din ako sa kanilang barko sa gabing umalis siya patungong North Bay mula sa Hong Kong. Sagot ni Finlay, na hinihimok ang mga mata ni Gerald na lumawak habang patuloy na sinabi sa kanya ni Finlay ang nalalabi sa nangyari. Mahalaga, si Finlay ay nakilala ang kanyang sarili bilang isang manggagawa sa kantin ng gabing iyon upang subaybayan si Mila at ang iba pang mga batang babae sa barko. Nang madama niya ang napakalawak na kapangyarihan ng isang artifact ng anghel ng maaga sa susunod na umaga, alam ni Finlay na dumating na ang araw. Dahil ang barko ay agad na nagsimulang umiling dahil sa mabangis na alon, ang ilan sa mga batang babae na nakasakay ay natakot. Kahit na si Mila mismo ay nanatiling kalmado at nagawa ang kanyang makakaya upang mapanatili ang lahat, sa huli, siya ay isang pangkaraniwan lamang. Ito ay paraan na lampas sa kanyang kapangyarihan upang labanan ang kapangyarihan ng super angelic artifact, ang Sol Una Deus Sect Celestial Avian. Di nagtagal, nabuo ang isang napakalaking whirlpool, at tulad ng isang napakalaking bibig sa karagatan, mabilis itong nilamon ang barko at lahat ay nakasakay. Sa kabila ng pagsubaybay sa kanila ng matagal, iyon ay matapat na ang aking unang pagkakataon na napakalapit sa sekta ng Sol Una Deus habang gumawa sila ng isang paglipat. Hindi alintana, ito ay kung minsan kapag naramdaman ni El ang isang napakalawak na puwersa na nakalock sa akin. Sinenyasan ako nito na umalis sa isang sinag ng ilaw habang ang barko ay nilamon, nakalulungkot. Sa oras na bumalik ako, ang Celestial Avian ay wala nang makikita, ungol ni Finlay habang naalala niya ang nangyari noong gabing iyon. Nagtataka ako kung ang sekta ng Solana Deus ay may nakakahamak na hangarin, nagtaka kay Gerald. Walang ideya. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang naruroon. Hindi alintana, kahit na nakukuha nila ang hindi mabilang na mga tao na may mga ugat na anghel, sigurado ako na hindi nila ito mabuo lahat. Sa sinabi nito, sigurado akong na-exile sila ng ilang mga tao, tulad ng iyong pangalawang tiyuhin at alagad. Kahit na sinasabi ko na, kakaunti lamang ang pinamamahalaang maayos na makatakas.
Ipinaliwanag ni Finlay habang umiling-iling siya. Ang pag-agaw ng kanyang mga browser, sinabi ni Gerald, sa katunayan. Gayunpaman, kahit na hindi nila pinapansin ang regular na pag-unlad ng sekular na mundo at pagkidnap ng mga tao, mahirap sabihin kung ang kanilang grupo ay talagang mabuti o masama. Bukod dito, ang Celestial Avian na nabanggit mo. Ito ba ay isang artifact na anghel na kahawig ng isang barkong pandigma? Panipi. Bingo! Dapat kong sabihin, mahusay ka sa pagkonekta sa mga tuldok. Hindi alintana, hindi ito eksaktong isang barkong pandigma, ngunit sa halip, isang dimensional na angelic artifact. Kaya hindi mo nakita ang darating na isa. Panipi. Nakikita ko. May isa pang bagay na nais magtanong. Muttered Gerald na patuloy na nag-iisip tungkol sa ilang mga kwadro na gawa sa dingding na natagpuan niya kung saan nakita niya ang mga imprint ng isang matandang pulubi na nagbigay ng kapansin-pansin na pagkakahawig kay Finlay. Iyon ay isang tao mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas, at tinitingnan ang kasalukuyang antas ng paglilinang ni Finlay at kung paano tinawag ng matandang lalaki si Saint Amorphous Kid, may isip lamang ni Gerald kung paano nakakatakot ang tunay na pagkakakilanlan ni Finlay. Alam ko na ang iyong katanungan, silly boy. Kahit na, alam mo kung paano ako nagpapatakbo. Sasabihin ko lang sa iyo ang impormasyon kung tama ang oras. Ang katotohanan na sinasabi ko lamang sa iyo ang tungkol sa sekta ng Sol Una Deus ngayon ay patunay na. Sumagot si Finlay ng may ngiti. Panipi tuldok-tuldok. Magtayo. Mabuti. Hindi alintana, bago kita nakilala, alam ko na hindi ako makakasama sa sekta ng Sol Una Deus. Sa pag-iisip nito, sabay-sabay akong naghahanap ng isang katulong pabalik kapag pinagmamasdan ko si Mila. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nabalot ako sa iyo, at makalipas ang ilang sandali, napagtanto ko na nagmamay-ari ka ng Herculean Primordial Spirit. Bukod doon, nalaman ko na mayroong isang taong nakatingin din sa iyo, paliwanag ni Finlay. Daryl, di ba? Sagot ni Gerald na marami itong alam. Walang alam si Gerald na walang sophisticado tulad ng matandang iyon. Kabanata 2477. Ano man ang kaso, sumagot si Finlay, sa katunayan. Itinago niya ng maayos ang kanyang sarili na halos hindi siya napansin. Sa kabutihang palad, sa oras na iyon, nakatagpo ko na ang iyong lolo isang beses bago ang ilang dekada na ang nakakaraan. Panipi. Kilala mo siya ng matagal. Tanong nang nagulat na si Gerald. Mayroon ako, at mula sa pangalawa ay nakilala ko siya, alam kong hindi siya karapat-dapat na maging kakilala ko. Para sa konteksto, noong una kong nakilala si Daryl, sinisiyasat ko pa rin ang sekta ng Sol Una Deus. Sa oras na ito, naisip ko na may mas mataas na posibilidad para sa mga tao sa mga pamilyang misteryoso na magkaroon ng mga ugat na anghel, kaya naglakbay ako sa buong mundo upang matugunan sila. Ito ay sa aking paglalakbay ng una kong makilala ang iyong lolo. Kahit na sa oras na ito, ang kanyang mga diskarte sa paglilinang ay labis na kakaiba. Panipi. Para sa isa, sa kabila ng pagkakaroon ng demonyong mahahalagang chi sa kanyang katawan, ang isa sa kanyang mga diskarte sa paglilinang ay itim na mahika. Bukod doon, tila napasok din niya ang malademonyong paglilinang. Nagtataglay din siya ng mahahalagang chi. Dahil ang huli ay malinaw na mas malakas, hindi direktang sinabi sa akin na kahit na sa una ay nais niyang ipasok ang pinakamataas na kaharian gamit ang kanyang demonyong paglilinang, sa huli ay lumipat siya sa malademonyong paglilinang. Hindi alintana, sa oras na iyon, tila siya ay nakakasira sa mga Gunters. Sa kasamaang palad, mayroon akong mas mahahalagang bagay na dumalo sa oras na iyon, at iniisip na siya ay isang menor de edad na karakter, hindi ko siya masyadong sineseryoso. Sa kasamaang palad, nang makumplito ko ang aking trabaho at tinangka kong hanapin muli si Daryl upang tanungin siya kung saan nalaman niya ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng demonyo at malademonyo, napagtanto ko na nawala siya. Panipi. Kasunod nito, lumipas ang ilang taon at kalaunan ay nakalimutan ko ang tungkol sa kanya, ito ay kapag nahanap ko si Mila at ikaw nang napagtanto ko na may isang tao na laging hinihila ang mga string pagdating sa iyo. Ito ay, nang malaman ko na si Daryl ang nasa likod ng lahat. Sinubukan ni Daryl na makuha ang iyong Herculean Primordial Spirit mula noon, at na-manipulate katulad ng isang lamang na pawn. Ipinaliwanag si Finlay. Lahat ng ito ay magkakasama ngayon. Kung saan, naalala ko na nais kong magtungo sa kung saan inilibing ang dati kong pagkakatawang tao, ngunit malinaw na hindi nais ng aking lolo na malaman ko ang tungkol sa aking dating pagkakatawang tao. Ito ay sa paligid noon nang nakatanggap ako ng isang pakete mula sa isang mahiwagang matandang lalaki na nagsabi sa akin na suriin muli ang lugar na iyon. Dahil sa insentibo na iyon, sa huli ay nagtungo ako roon, at ilang sandali, nalaman na pinatay ni Daryl ang hayop na Anaconda Guardian.
Ito ay noon nang magsimula akong maghinala kay Daryl, ngunit sa tabi nito, ang misteryosong matandang lalaki ay kasama mo ba, di ba? Tanong ni Gerald. Bingo! Sinubukan kong kilalanin ang kanyang mga motibo sa oras na iyon, ngunit ang batang lalaki ay tuso na iyon. Patuloy siyang nagtatago sa likuran ng mga eksena at lagi akong mawawala sa kanya. Kung pinamamahalaan ko ang aking mga kamay sa kanya, hindi ka magiging sa isang posisyon na pasibo. Sagot ni Finlay. Ngunit, hindi ba ang kanyang paglilinang at sa iyo ay naging mga mundo sa oras? Sa iyong kakayahan, ang paghahanap sa kanya ay dapat maging madali, hindi? Tanong ni Gerald. Tumawa ng bahagya ng mapait, pagkatapos ay umiling-iling si Finlay habang sinabi niya, totoo na, hindi siya halos kasing may kakayahan sa akin noon, ngunit siya ay labis na tuso. Hindi mo siya maiiwasan, si Gerald, at sinasabi ko ito dahil natuklasan ko ang isang pangunahing lihim tungkol sa kanya habang sinisiyasat ang matandang iyon. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Gerald habang pinuno niya ang teacup ni Finlay. Tungkol ito sa kanyang paglilinang, pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, nalaman ko kung bakit siya nagtataglay ng parehong demonyo at malademonyong mahahalagang chi. Tila, ang lihim na pamamaraan na kanyang pagsasanay ay isang demonyo na pamamaraan na kilala bilang Hellish Skynet. Ang pamamaraan na ito ay selyadong sa isang ipinagbabawal na aklat na tila isinulat sa panahon ng heyday ng Datos, na nasa isip ko, kahit na hindi ko alam kung gaano katagal na wala ang aklat na iyon. Pagkatapos ng lahat, walang anumang balita tungkol dito. Panipi. Kabanata 2478. Ako, para sa isa, ay hindi inaasahan na mahulog ito sa mga kamay ng isang pangkaraniwan na magsisimulang magdulot ng problema sa discarding ito. Alinmang paraan, ipinapalagay ko na ang ipinagbabawal na libro ay binabantayan ng iyong dating pagkakatawang tao. Kung tama ang hula ko, nalaman niya ang mga lihim ng Herculean Primordial Spirit habang nakukuha ang libro mula sa iyong dating pagkakatawang tao. Kasunod nito, kalaunan ay pinamamahalaang niya upang subaybayan ka. Kung pupunta tayo sa teoryang ito, masisiguro ko sa iyo na kahit na siya ang nagpalaki ng iyong ama sa pagtanda at itinatag ang pamilyang Crawford, hindi siya ang iyong biological na lolo. Ito ang tanging paraan para magkaroon ng kahulugan ang lahat ng ito. Ipinaliwanag si Finlay. Inirerekomenda din ito ni Sister Indigo at Second Uncle. Sagot ni Gerald na may tumango. Shock lang bilang tugon, sinabi ni Finlay, hindi alintana, dapat mong maging interesado ka sa Hellish Skynet technique ngayon, di ba? Kung ikaw ay, huwag kang mag-alala, maraming mga individual mula sa Datos Realm ang nahanap na hindi maiiwasan ang discarding ito. Sa pag-iisip nito, maaari mong isipin kung paano ito nakatutokso para sa isang pangkaraniwang tulad ni Daryl upang malaman ito. Panipi. Ako. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito, eksakto? Tanong ni Gerald sa isang mausisa na tono. Bueno, kapag nabuo ang mundo, bukod sa matuwid na aura, panlalaki aura, at ang banal na espiritu, isa pang aura ay talagang naging. Gayunpaman, dahil hindi ito nauugnay sa paglilinang, bihirang banggitin ito ng mga tao. Nagtataka ako kung alam mo kung ano ang tinatawag na aura na iyon, sagot ni Finlay. Ito ba, ang feculent aura? Tanong ni Gerald pagkatapos mag-isip ng kaunti. Bingo! Ngayon, ang discarding ito ay gumagamit ng 3 oras bilang pundasyon nito. Ang 3 chi ay ang panlalaki oras na taglay ng lahat, at sa pamamagitan ng pagnanakaw ng matuwid na aura, ang malademonyong aura ay maaaring mapangalagaan. Gayunpaman, upang maayos na magamit ang ninakaw na matuwid na aura at ibahin ang anyo sa malademonyong aura, ang feculent aura ay kailangang munang ma-injected sa panlalaki aura. Ang pamamaraan na ito sa pangkalahatan ay nangangailangan ng maraming feculent aura, at wala talagang pagtakas nito. Hindi alintana, tulad ng maaaring nahulaan mo na, ang mga demonyo ay may posibilidad na magkaroon ng pinaka-feculent aura. Sa pag-iisip nito, natural lamang para sa isang tao na nais na magsagawa ng discarding ito ng demonyo na unang maging isang demonyo. Matapos ang pagsipsip ng sapat na feculent aura, magagawa nilang magnakaw ng matuwid na aura gamit ang kanilang demonyong paglilinang, sa gayon pinapayagan silang sa wakas ay magpasok ng malademonyong paglilinang. Kasunod nito, ilang oras lamang bago sila maging demonyo. Panipi. Noong nakaraan, ang Datos Ri ay ang Panginoon ng lahat ng 3 mundo, na ang dahilan kung bakit mayroon tayong kasabihan, ang Diablo ay isang taas na paa, at ang Diyos na 10 talampakan alinman sa paraan, ngayon na ang lupain ng Datos ay naibagsak, ang Diablo ay mabilis na nagiging mas nangingibabaw na puwersa. Ipinaliwanag ni Finlay na may buntong hininga. Kasunod nito, idinagdag ni Finlay, sa lahat ng sinabi, nais ni Daryl na gamitin ang iyong Herculean Primordial na espiritu upang ma-maximize ang kanyang panlalaki aura.
Kasunod nito, magagawa niyang maging isang demonyo at dahil siya ay nasa kanyang rurok na pagganap noon, malapit na siyang maging buhay na nakapangangilabot na dyablo. Panipi. Nakikita ko, kung gayon, ang pamilyang Sanchez at ang iba pa ay nagsisikap na maging mga malademonyong magsasaka din. Tanong ni Gerald. Sa katunayan, matapat ang akumulasyon ng 3 oras na magbago mula sa isang tao sa demonyo at kasunod na ang isang demonyo ay hindi lahat ay mahirap makamit. Habang maaaring madali para sa isang tao na maging isang dyablo, para sa mga demonyo, kailangan nilang makaipon ng maraming panlalaki chi. Ito ay kakatwa, ngunit mahalagang, sila ay unang kailangang magtanim hanggang sa sila ay maging mga tao na nagtataglay ng panlalaki na chi, at sa totoo lang ang pinaka nakakapagod na bahagi para sa kanila. Panipi. Sa tabi nito, mula sa natipon ko, naipon na ni Daryl ang 3 oras at naging isang demonyo. Sa sinabi nito, huwag kailanman maliitin ang antas ng kanyang paglilinang. Tandaan, siya ang nagnanakaw ng aura ng langit at lupa para sa kanyang personal na pakinabang. Dagdag pa ni Finlay. Seryoso, sa kung gaano kataas ang antas ng kanyang paglilinang, bakit niya kinidnap ang aking pamilya at patuloy na nagbabanta sa akin sa halip na makuha ko lang ako ng diretso sa bat? Tanong ni Gerald. Kung nais ni Daryl, ang literal na dyablo ng isang tao ay madaling makunan ng batang lalaki. Nagtataka ako tungkol sa aking sarili. Hindi alintana, napunta ako dahil nag-aalala ako na hindi mo mahawakan ang mga bagay kung bigla siyang gumawa. Mula sa kung ano ang masasabi ko, gayunpaman, nabubuhay pa rin siya sa pag-iisa at walang mga plano na magpakita. Ipinapalagay ko na mayroon siyang mga kinakailangan na hindi niya natutupad, o simpleng nag-iingat siya sa katotohanan na sinusuportahan kita. Sagot ni Finlay. Alinmang paraan, anuman ang kanyang susunod na paglipat, ang katotohanan na hindi siya pumili ng pakikipaglaban sa amin ay nangangahulugang hindi na siya manggahas na harapin tayo. Sa pag-iisip nito, kailangan nating manghuli ng kanyang pugad sa lalong madaling panahon. Panipi. Kabanata 2479. Iyon ang matapat na pangunahing dahilan kung bakit sa wakas ay nagpa siya akong magpakita muli. Hindi ka isang tugma para kay Daryl, kaya ang singilin ng diretso sa kanyang pugad ay medyo nagpakamatay lamang. Bagaman totoo na makakapagtipid sa iyo kung ang mga bagay ay nagugulat sa huling sandali, medyo nag-aalala ako tungkol sa pagpapakita ng TO0 bago at potensyal na labanan sina Daryl at Sanchez. Dagdag pa ni Finlay. Nag-aalala ba ito tungkol sa sekta ng Sol Una Deus? Tanong ni Gerald na higit pa o nakita ni Lay kung saan nanggaling si Finlay. Sa katunayan, kahit na ang sekta ng Sol Una Deus ay natutunan na tungkol sa akin, hindi pa rin nila natukoy kung nasaan ako. Sa pag-iisip, hanggang sa lumakas ka, ang aking pinakamahusay na mapagpipilian ay mananatiling nakatago hanggat maaari. Sagot ni Finlay na may tumango. Mas malakas. Iminumungkahi mo ba na maaari kong ipasok ang kaharian ng Datos at potensyal na maging isang Anchlord? Ngunit sa palagay ko ay mayroon akong isang ugat na anghel, ungol ni Gerald. Hindi ka. Gayunpaman, hindi lamang mayroon ka ng Herculean Primordial Spirit, ngunit ipinanganak ka kasama nito. Sa madaling salita, nagdadala ka ng isang hindi maihahambing na kalamangan laban sa iba pang mga magsasaka, at ito rin ang dahilan kung bakit mabilis kang sumusulong. Sa sinabi nito, kung nagsusumikap ka ng sapat, tiyak na makakapasok ka sa Datos Rea. 5. Daan-daang. Masyadong mahaba ang paraan. Bulalas ni Gerald. Habang naisip niya sa una na ang pagpunta sa Datos Realm ay hindi kapani-paniwala para sa kanya, ang katotohanan na kukuha siya ng 500 taon upang makamit na ngayon ang posibleng layunin ay nakakagulat pa rin. Sumasang-ayon ako, at nag-aalala si El na pareho kaming maalis ng sekta ng Sol Una Deus sa puntong iyon. Sa pag-iisip nito, upang higit na mapadali ang proseso na iyon, iniisip ko na magtanim ng isang anghel na ugat sa loob mo. Isipin mo, gayunpaman, na ang mga logro ng matagumpay na paggawa nito ay abismal, sagot ni Finlay. Pagtatanim, isang ugat na anghel. Tanong ni Gerald na hindi nakarinig ng ganoong pamamaraan. Yep, kahit na may kaalaman ka tungkol sa kaharian ng paglilinang, alam mo pa rin ang tungkol sa kaharian ng Datos. Sa palagay ko ngayon ay isang magandang oras tulad ng anumang para sa iyo upang sabihin sa iyo ng kaunti patungkol sa kaharian na ito. Karaniwan, upang makapasok sa kaharian ng Datos at maging isang Anchlord, kailangan mong matupad ang 3 pangunahing mga kinakailangan. Panipi. Una, kailangan mong maging bahagi ng isang pangkat na nagtataglay ng mga likas na ugat na anghel. Para sa pangalawang kinakailangan, sa sandaling ang iyong angelic root ay karagdagang binuo, kakailanganin mong makatiis ang pagkalkula ng espiritual na apoy upang mabago ang iyong banal na katawan sa isang walang kamatayang katawan. Kung hindi ka makakamit ng isang walang kamatayang katawan, hindi ka makatiis sa anghel na kapangyarihan sa iyong katawan.
Sa pag-iisip nito, kung ang isang tao na walang kamatayang katawan ay nagtatangkang malakas na pumasok sa kaharian ng Datos, sila ay diretsyo na sumabog. Sa pagsasalita kung saan, ang iyong pangalawang tiyuhin at alagad ay nabigo sa pangalawang kinakailangan, paliwanag ni Finlay. Iniwan nito si Gerald na bahagyang dumbfounded sa pamamagitan ng kung gaano kahirap ipasok ang Datos realm. Hindi nakakagulat na maraming mga tao ang hindi narinig nito bago, pagkatapos ng lahat, bihirang ginawa ng mga magsasaka na tulad niya at si Darkwind ay nagtataglay ng mga ugat na anghel, at ang mga regular na tao na nagmamay-ari nito ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na linangin. Ano man ang kaso, mabilis na tinanong ni Gerald, ano ang pangatlong kinakailangan? Well, kakailanganin mong makatanggap ng mana mula sa isang Zirl bilang pangwakas na kinakailangan. Pagkatapos lamang makahanap ka ng isang katugmang espiritu ng Zirl na tinawag na isang espiritu ng Diyos at bumubuo ka ng isang magkakaugnay na koneksyon sa espiritu na iyon, bibigyan ka ba ng mana upang maging isang tunay na anghel? Kasunod nito, kapag magagawa mong maging isang Zirl ang iyong sarili ay depende sa kapalaran. Panipi. Alinmang paraan, dapat mong malaman na hindi lamang ang mga Zirl ay kakaunti at malayo sa pagitan, ngunit halos hindi sila mapahamak. Sa pag-iisip nito, napakahirap maghanap ng isang espiritu ng Diyos. Gayunpaman, hindi lahat ay nawala. Sigurado ako na narinig mo ang tungkol sa sakuna ng Datos realm. Ang bagay ay, maraming mga Zirl ang nahulog sa oras na iyon, kaya ang aming mga logro na makahanap ng isa ay talagang tumaas. Ngunit oo, iyon ang paglalakbay ng pagiging isang Anchlord. Kaya lang alam mo, maraming mga Anchlord ang hindi alam na mayroong pang-apat na hakbang sa lahat ng ito, paliwanag ni Finlay. Nakikita ko. Alinmang paraan, kailangan nating itanim muna ang angelic root sa loob ko, di ba? Tanong ni Gerald. Kabanata 2480. Tama, ikaw ay. Upang matagumpay na maipasa ang unang hakbang, kailangan nating tumingin ng higit pa kaysa sa libingan ng pangkalahatang. Sagot ni Finlay. May isang ugat na anghel doon. Tanong ni Gerald. Negatibo. Ang mga ugat ng anghel ay hindi maaaring umiiral sa kanilang sarili. Kailangan nilang maging likas o itanim gamit ang isang espesyal na sangkap, at ang kapalaran lamang namin na ang gayong sangkap ay umiiral sa libingan ng pangkalahatang. Ang sangkap ay ang Dragon Spirit Pearl, na mas kilala bilang Dragon Panloob na Pellet. Matapos itong ubusin, magbabago ang iyong katawan, at ang iyong Herculean Primordial na espiritu ay nakatanim sa loob nito. Kung maayos ang mga bagay, magtagumpay ka sa iyong unang hakbang sa pagpasok sa Datos realm. Sagot ni Finlay. Isang nagtataka kung si Sanchez at ang kanyang mga alagad ay nagsisikap na makuha ang Dragon Spirit Pearl, ungol ni Gerald. Sila ay, pagkatapos ng lahat, ang bagay ay nabuo sa katawan ng isang espiritual na dragon na nilinang sa kaharian ng Datos pagkatapos ng kamatayan nito. Ang espiritual na dragon mismo ay napakalakas, at may kakayahang i-remold ang katawan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pag-ubos ng pellet na iyon, hindi lamang makakakuha ka ng akses sa isang ugat na anghel, ngunit magagawa mo ring palakasin ang iyong banal na katawan at kapangyarihan sa pangkalahatan. Tunay na ito ay isang mahusay na kayamanan. Panipi. Sa lahat ng sinabi, makatuwiran lamang kung bakit nais ni Sanchez ang Dragon Spirit Pearl. Kung naaalala mo, sinabi ko sa iyo na ang Sanchez na nakilala mo ay isang split self na may labis na nabawasan na paglilinang. Ang dahilan ay dahil ang kanyang tunay na katawan ay nawasak noong mga nakaraang taon, at kailangan niya ang Dragon Spirit Pearl na muling itayo ang kanyang tunay na katawan. Ipinaliwanag si Finlay. Hindi nakakagulat na pinabayaan ng mga alagad ang kanilang mga gwardya sa pangalawa sinabi ko sa kanila na ako ay pagkatapos lamang ng mga yin blood pellets. Nagkaroon sila ng mas malaking layunin. Mayroon akong isang pangwakas na tanong, bagaman, dahil hindi mo hinahayaan ang spy sa Dark Moon Biological Group, ipinapalagay ko na sila ay malakas lamang. Tanong ni Gerald. Iyon, at ang kanilang background ay lubos na misteryoso. Pinapanatiling nagbabantay ako sa pangkat na ito sa pinakamahabang panahon, at katulad ng kaso ni Daryl, hindi sila nakikita ng halos lahat ng oras. Bukod dito, nagtipon ako ng mga pahiwatig na maaari mong pigilan na masaktan ang mga ito sa ngayon. Sagot ni Finlay. Upang isipin ng mga pambihirang tao na umiiral sa loob ng grupong biological ng buwan. Muttered Gerald na may isang tumango. Bueno, nagmana sila ng kakayahan ng Datos realm na gumamit ng alchemy upang lumikha ng mga pellets at espiritu tincture. Sa napakaliit na mga banal na espiritu na natitira sa secular na mundo, maiisip mo lamang kung paano ito nakatutokso para sa mga magsasaka at anghel na maglingkod sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kakulangan ng mga banal na espiritu ay kung ano ang pumipigil sa napakaraming mga magsasaka na pumasok sa kaharian ng Datos.
Sa lahat ng sinabi, sigurado ako na papatayin ka ng kanilang mga eksperto bago mo pa masimulan ang pagsisiyasat sa kanila. Panipi. Tumawa ng mapait pagkatapos ay nagbuntong hininga si Finlay bago idagdag, matapat, pinlano ko lamang na makipagkita sa iyo nang pumasok ka sa libingan ng general. Subukang ay agaw ang Dragon Spirit Pearl para sa iyo sa huling minuto, alam mo. Sa kasamaang palad, ang iyong mapangahas na pag-uugali ngayong gabi ay pinilit akong magkaroon ng pagbabago ng mga plano. Panipi. Totoo na, kung hindi ka nagpakita, tiyak na susubukan kong mag-Spy 011 na panganay na batang may bahay. Muttered Gerald habang siya ay nanginginig ng bahagya. Hindi alintana, ano ang dapat nating gawin sa susunod, Finlay? Dahil inanyayahan ng mga alagad ni Sanchez ang napakaraming mga eksperto at kailangan ko na ngayong makuha ang Dragon Spirit Pearl, dapat pa ba tayong sumali sa puwersa sa kanila? Tanong ni Gerald. Siyempre. Ang paglalakbay sa libingan ng pangkalahatang ay labis na mapanganib, lalo na sa walang ulo na general na iyon. Nililinang ito ng higit sa 1,000 taon, at nagtataglay ng isang emperador. Tadhana hanggang sa maging isang demonyo. Kudlit panipi, isang diablo. At gayon pa man ito ay nagtataglay ng kapalaran ng isang emperador. Sagot ni Gerald sa sorpresa. Sa katunayan, hindi mo ba alam kung sino ang walang ulo na general? Panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.